O nga, dapat pala ganyan. Naisip yun ah. Yan dapat pala. Nung mga nakaraan, putek, yung mga mic nakatakip sa mukha namin, di ko alam. Ang kulit. Kapag ano yun, yung Dapat i may ano ka na rin dito, yung monitor, oo. yung display. Para, Ah, para kita. yung tag dito, yung AI na ano, AI na yung ilalagay mo lang yung voice. Ang nangyayari doon, min, Mm. ano siya, pag feeling ko, pag sobrang di rin eh, kasi tinry ko to. Anong nangyayari? Parang, alam mo yung may parang boses robot. Oo. Yung hindi natural yung Hindi ano. natural. Sabi ko, nawawala yung ano niya, nagiging like clean siya. For Mm. example, yung hangin. Although, na ano na, filter naman yung hangin nito. Pero, alam mo yung kulob lang, ganun. Mm. Pero, nangyayari, kuwari, siyempre Tagalog tayo, di ba? Mm. Minsan nagmumurmur. Parang nag-iiba yung nag-iiba ano. yung translation niya. Oo. Oo. Parang, ayun, ayoko na. Tinry Kahit ko nga siya. sa English parang halimbawa 'di ba yung sa mga baka mammary glands Oo. na nagagawa memory. Oo, ganun. Hindi pa siya talaga fully, ano. Mm. Or, Dapat malinaw talaga yung feeling ko, ano yun, quality ng mic siguro. Like, Oo. dapat sobrang solid ng mic mo, ganun. Oo, tsaka yung boses din siguro. Nagaganyan pala yan. Hindi ko alam ah. Kasi nung nakaraan, nakatutok sa mukha Oo. namin. Putik yan. Ayan, ganyan pala dapat. Kanina ko pa iniisip yun eh. Paano kaya yun? Yan, ganyan pala dapat para... Yan. Check. Hello. Okay ka dyan. I-adjust mo lang ko sa pinaka-comfortable spot mo. Yan. Didinig pa rin naman. Check. Alarm tayo ng 25 minutes. Kasi minsan, di ko namamalaya, naputol na. Tapos naputol na yung, tuloy-tuloy pa yung audio. Oo. Pero putol na to. Yung camera. Oo. Alarm tayo ng para sure. 25 lang. Ganun. Check. Mic check. Check. Yan. All goods na. Pero feeling ko yung AI nga parang hindi pa siya fully Oo. 100%. Parang nakatakot yun, no? Pag ganun. Oo, makukopy yung boses mo. Paano pala yun, men? Lang ako. Rolling na tayo, ah. Ganun ba? Oo. Ano yun, raw talaga to eh. Oo. Wala nang, mamaya, Script, nasa no? gitna yung intro. Hindi scripted. Di kasi minsan kasi mawawala eh. Pag kuwari, nag-prepare ka ng sobra. Mm. Tapos parang, sa Oo. sobrang prepare mo ng sobra, cautious ka na. Nawawala. Oo. Paano? Parang gawin hindi mo mo siyang masusunod yung timeline natural, na gusto mo. parang, yun yung trip ko. Oo. Mas okay Natural. yun. Parang mas, at saka comfortable din siguro yung magiging kausap mo. Oo. Kasi napapansin ko parang pag sobrang professional mo, parang awkward. May Ilang. Parang Oo. di tuloy niya nalalabas yung ano niya. Yung natural na Oo. sasabihin. Parang pigil ba? Oo. Parang ganun. Monster baka naman. Monster baka naman. Ever Naalala mo since. yung Thunder? Oo. Grabe. 35 pesos. Tas Meron ka winala ng lang. 110 milligrams ba? Feeling ko naman, totoo siya kasi nararamdaman ko naman eh. Oo. Okay siya. Ang problema lang kasi sa kanya, di siya problema sa akin. Oo. Pero sa karamihan sa mga Pinoy, yung kasi sugar-free siya. Okay. Ang mga Pinoy gusto sanay sa Cobra, sa Sting. Lahat yun matatamis. So parang siguro nung natikman ng mga tao, ay matabang, di masarap. Oo nga. Tapos nakita ko yan yung parang post yun ng Thunder. Oo. Tapos yung mga comment di masarap. Ha? Seryoso ba kayo? Masarap naman. Masarap yun naman siya. Expect mo talaga no sugar eh. Sobrang sayang talaga nun kasi parang papatak mas mura pa siya sa pre-workout eh. Oo, man. Isang scoop ng pre-workout. Kasi hindi ko naman masasabi na fake yung
ito na naman tayo sa Yung mga label na yan. label Yung na mga yan. nutrition Pag-usapan facts na natin yan. yan. Hindi ko siya masasabi na peke kasi tayo, lalo na tayo na addict tayo sa caffeine. Oo. Alam natin kung umiepekto yung Yung product. yung O, product. Kasi, yung caffeine. Mararamdaman mo yun eh. mararam like magigising ka. Ang lagi kong yung mata ko. Pag alam kong mababa yung caffeine nung bagay pag after like 20 to 30 minutes naantok pa ako. Or depende, or kung mababa lang talaga. Pero again, ano lang. So, kumbaga, para sa akin, accurate Personal, yun. personal, kumbaga alam mo sa sarili mo pag effective yung isang product na may caffeine. Parang, halimbawa, yung minsan bumili ako ng kape dun sa Big Brew. Yung nauuso ngayon, yung 80 pesos buy one take one yata yun. O kung magkano. Saan nabibili? Kung saan dyan eh. Tabi-tabi lang. Totoo ba yan? Yun ang problema. Totoo ba? 3-in-1 yan eh. Parang sana nag 3-in-1 na nga lang ako. Ay, parang sobrang hina nung ano niya. Ah. Feeling ko baka espresso shot din siya. Pero matagal nang naka-prepare. So lumili. Parang lipas na siya. Parang buong araw na para mabilisan. Pero parang alam mo yun, sayang yung pera. Big Brew, oo. Yung mura lang. Buy one take one yun. Ayoko. Anong reason kung ba't ayoko na bumili doon? Bumili ako one time doon, sobrang tamis. Tapos, alam ko parang meron akong, di ko alam, may taste sa taste buds ko, nararamdaman ko kung wala siyang like purong, parang or puro wala asukal lang siya. Wala, ayoko na bumili doon. Pero meron akong, recommend sa'yo. Hindi siya Big Brew. Hindi siya buy one take one eh, mura lang. Coffee tea. Nakita na nun. Yung double K ba yun? Oo. Yun, nakikita ko yun. Kasi, effective sa akin. Ginagawa ko, pag pupunta ako, dyan lang meron dyan eh. 6 shots of espresso. Talaga? Pero nakita ko, patingin ko sa, sinurvey ko. Patingin nga po ng shots nyo. Ganun lang siya, shots niya. Tapos yung shot na gano'n, 3 na yun. Sabi nila, okay. Kaya pala 5 piso lang. Okay. Nagulat ako. Hindi standard 5 yung piso. shot Hindi espresso. standard. So, ang ginagawa ko, 6. Tapos, nakatry na ako ng 2 beses. Okay siya. Okay naman siya. Although, hindi pa rin. Kumbaga, di mo pa rin makukuha na, alam mo naman, siguro yung purong kape na, like, Starbucks type beat na, alam mo yung... Tsaka naano rin ako sa kape nun nung pandemic. Siyempre, wala akong magawa. Try ko nga tawag dito, gumawa-gawa ng kape. So, yung mga nag-testing ako ng beans, yung mga iba-ibang beans. So, may may... Yung wala akong espresso machine, pero puro yung pour over. Yung may... yung siyasala? Parang may... yung sinasala. Gusto mong gawin yun? Okay siya. Pero yun nga, timing din, susukatin mo. Na-encourage ako nun kay shoutout, Madam Joyce. Ay, oo, lagi ko nakikita. Ang lupit ng mga kapihan nun eh, no? Joyce Rebuton. Shoutout kay Joyce Rebuton. Nung pandemic yun. Sa kanya ako na-encourage, gawa ka. Wala rin ako magawa. Mura lang ba? Mura. Mas makakamura ka kaysa bumili ka ng Starbucks. Nagtataka lang ako. Anong difference niya pag yun ginawa ko saka yung mismong like yung pinipiga? Espresso? Yung sa machine talaga na... yung espresso machine. Parang syempre mas compressed yung huwag niyo i-quote dito pag sinama to ni XRJ. Di ko na naaral espresso kasi wala akong machine. Mahal din kasi. Pero syempre parang yung amount of coffee na nandun sa sobrang konti ng liquid ng tubig. So concentrated talaga siya. So pigang-piga talaga. Pigang-piga na puro talaga. Puro yung maliit na yun. Hindi katulad dun sa puro pa rin siya, pero since saturated siya. Kasi di naman siya piniga eh. Like binuhusan mo lang siya, di ba? Parang ganun. So mas saturated ng tubig yung... Okay. Parang sabihin na natin yung 18 grams of beans sa 10 ml na tubig. Okay. Or kung ilang 20 grams ng tubig sa kumpara mo sa 200 ml. Okay. So, mas matapang yung kahit mas maliit. Gets. At saka pinipiga kasi siya. Talaga so, talagang walang tapon. Yun, wala talagang tapon. Gusto ko talaga, men, kasi, parang ang angas niya tingnan eh. Tsaka kung tutusin, kahit mahal yung mga machine, matagal mo naman siya magagamit. So, parang investment din siya. Tapos, in the long run,
magkano sa Starbucks ngayon? 200, Mahal, no? 200 plus. Pag yung mga limited hit pa nila, 230, yung mga ganun. Yung sabihin natin yung 250, magkano nga ba mga beans? 250. Ilang ano na yun half kilo na Half yata kilo yun. na yun. Matagal na yun. Tagal na yun. Tsaka kaya ko rin naisip yun kasi isip ko magtinda dito. Oh. Like, half the price. Basta sobrang mura lang. Like, hindi lalagpas sa 100. Yung Parang markup ganun. mo, konti lang. Ganun lang. Oo, parang ganun. Hosting, tas markup mo, Oo. konti lang. Para, alam mo naman siya, pag powerlifter, Oo. addict sa Oo, caffeine. Sa iced coffee dito. oo. No? Kaysa bumili sila, kawari, Monster. Eh, magkano? 92 eh. Oo. 90, 100. Parang ganun. Yun. Isip ko nga ganun, parang, yung parang ano, gusto ko kasi ng ano, pag mag-create ako ng product, as much as possible, yung pag ako yung mismong bumili. Bibilin mo. Oo, yung hindi ka, Hindi yung basta mahal. kumita ka lang. Oo. Oo. Hindi, kuwari, ano, pag ikaw yung mismong consumer, isipin Oo. mo, parang, yung ano ba, yung yung, ano bang tawag doon? Parang, mabibili mo siya nang hindi ka nagre-regret sa mismong quantity niya, parang, Oo. Yung parang, value for money. oo, ganun. Ganun. Saka yung t-shirt ng RPE. Ayan, Value yan. for money. Speaking of RPE, yan, dadako na muna tayo sa sponsor natin, Sponsor. RPE. Ayun nga, tawag ito, tapos actually ngayon, malalaman mamaya yung winner ng raffle. Marami yun eh, raffle ng gym pass, tapos yung t-shirt na rin, kung sinong mananalo, congratulations yun. Mamaya yun siguro mga gabi nyo malalaman. Hindi, basta, ngayon, April 29. Tapos, tuloy-tuloy pa naman din yung pre-order. So, lahat na magpi-pre-order this last day of April, possible yan. Shipping yan is third week ng May. Tuloy-tuloy pa rin naman. Tapos, abangan nyo, may release ulit tayo ng May. Basta abangan nyo lang yung release na yun. Then, ayun, shoutout sa RPE. Kung gusto yung umorder ng shirt, i-message nyo lang yung RPE Instagram at saka yung Facebook. And also, gusto ko lang i-shoutout yung AirPods comment kasi hindi magiging posible to dahil di sa kanya. Tinulungan niya akong gumawa na ito. Yan nakakatuwa. Mga Supporter. Support na PPF tuloy ako. Supportive parents. Oo. Diba? Malaking bagay. Sobrang I love you pa. Alam mong hindi ko nasasabi yung I love you sa personal. Saka kay mama rin. Yun lang. Shoutout sa inyo. Hindi, men. Solid. Talagang pinush niya to na magawa to. Na, I don't know. Basta marami salamat sa'yo. Yun lang. Marami salamat sa inyo lahat. Sa inyong dalawa. Shoutout sa mga supportive and shoutout sa mga magulang natin, men. loving parents. Kaya kayo, maging mabuti kayo. kayo. Actually, men, mag-aaral pa kayo, mag-aaral kayo mabuti. Kaya nga, men, hindi lang sa pag-aaral. Actually, men, in terms of, speaking of magulang, hindi, talagang totoo pala, no? Pag tumatanda ka, dun mo, ang tawag dito, ma-appreciate talaga. Yung ginawa nila sa'yo. Oh. No? Kasi yung well, depende yan kasi may mga may mga tao na like pangit yung nakalakihan nila. Oh. Pero yung sa atin na kamusta pala? Good naman yung yan. Sobrang wala akong masasabi sa parents. Yun nga, suporta yun kahit ano ginawa ko. Kaya nga, kumbaga, dun ko lang talaga kasi ako, like, for example, nung estudyante ako, like, alam mo yung tipong nalulungkot ako pag wala akong baon. Parang, inisip ko, dapat hindi mo, parang, kung pupuntahan ko yung sarili ko, parang gusto kong konyatan. Tapos parang minsan may mga pagkakataon ako, elementary days ako. Alam mo yung, I don't know kung matatawag ko yung sarili kong spoiled. Parang, I don't know kung spoiled ba yun eh. Pero feeling ko gano'n na rin yun. Kasi, alam mo yung, yung ulam ko, hindi ko trip yung ulam ko, men. Puto magdadabog ako. Talaga? Oh, legit, men. Ewan ko kung anong parang, siguro ako nun, elementary. Parang yun, brat. Feeling ko kasi, syempre lumaki ako mag-isa lang. So, ano mo parang lahat kasi na bigay sa'yo. Hindi naman kami hindi naman, actually to be honest, hindi naman lahat na nabibigay sa akin. Pero, kung siguro pag kukumpara sa mga kaibigan ko dati na parang
sabihin natin medyo, nandun kami sa, hindi kami nandun sa pinataas, nandun Mm. sa, parang ang tawag doon, yung middle something. Middle class. Oo, ganun. na-afford ko. Mm. Pero hindi naman lahat Mm. Hindi naman like, katulad ng iba, like rich kid talaga. Hindi talaga. Oo. Feeling ko naka-apekto lang yun. Dun sa mga nakikita mo or Oo, dahil nasasamaan tos mo. naging ganun. Pero hindi naman ako like OA. Mm. May mga pagkakataon lang na pag inisip ko, isip ko to nga nitong batang to Oo. Parang ganun. Pero yun nga, parang di ngayon ko lang talaga ma-realize Oo. na. Kaya, yun nga, totoo talaga yung sabi nila na parang hanggang ngayon, na buhay pa sila, like, i-maximize mo namin. Oo. Like, sabihin mo na kasi, doon naman lagi, nasa huli yung pag-isisis. Sabihin nila, Oo. kung kailan, kasi doon naman tayo sa reality na, mawawala at mawawala sila. Mm. Diba? Hindi naman like panghabang buhay yun na, Oo. Nandyan yung magulang. like, ngayon pa lang, alam kong ako, wari ako, di naman talagang perfecto, like talagang, alam mo yun, may pagkakataon magtatalo Oo. pa rin, Oo. ganun, pero, at as much as possible, ngayong malalaki na tayo na, alam mo yun, parang mahalin nyo ng sobrang magulang nyo, promise, kasi napakaswerte natin. Oo. Like, yung mga may magulang pa ngayon. Oo. Kung ano naman tayo ngayon, di naman tayo magiging ganito kundi dahil sa Oo, kanila. mismo. Sobrang laki ng part. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga magulang dyan. Lalo na sa magulang namin. And eventually, ikaw, magulang ka na. Oo. Meron na Ako, akong 11 magiging years pa in the future, di ba? Parang, ayoko naman din kasi iniisip ko rin, paano kaya gawin sa akin to nung anak ko, no? Oo, yan. Di Ganun ba? yun. Oo. Nangatakot yung Oo, boy. parang doon ka magugulat o masasampal sa Oo. parang parang ganito rin ako dati. May Oo, nangyaring parang ganito ganun. dati. So Kaya, parang habang maaga pa lang, no? Mm. Agapan mo na. Parang, hindi naman sobrang higpit ka na something na parang, oo. Pero at least ano din yun. Parang doon ka rin pupulot ng style or parang sa mga experience mo din na kung paano mo i-guide yung tama. anak. Actually, maganda nga rin yun, like, na-experience natin yun sa past na parang at least may may ma-apply tayo na nak, ganito yung nangyari sa akin, Oo. ganun. Pero, pare, lumaki na sila. Choice pa rin nila. Pero at least parang ano na tayo parang coach ba na parang, ganun. ikaw, tatanong ko kasi diba usually yung old school na magulang, parang, sila lahat masusunod. Like, tama naman yun. Pero, kasi, para sa akin at the end of the day, parang ako magsasabi lang, siguro yung mga basic needs niya or kailangan niya sa buhay, kailangan niya ako sundin, etc., etc. Pero yung to the point na, big example yung sa college, anong say mo doon? Kasi ako naman, di naman ako pinilit na ako, gumraduate ako accounting Pero hindi yung accountancy 4 years lang yun. Kumbaga, choice ko siya. Pero nalulungkot lang ako kasi sa may mga kaibigan ako, klase ako na parang, alam mo yun, ba't tinatanong ko, ba't ka nagganto, ganyan, course mo, sabi ni Mga, ganyan gusto mo ba? Tatanong ko parang, hindi Tapos, kasi as in, pag nakakarinig ako, parang nalulungkot ako sa kanila na parang tinitiis nila para saan sa parang, magulang. Hindi naman masama yun, pero parang, nahihinder na yung trip nila sa buhay. Tsaka yung potential. O like, for example, magiging ganito dapat yung anak mo, pinigilan mo lang kasi gusto mo yung gusto mo. Parang ganun. Yun sa akin naman, nung sa parents ko nun, wala silang never sila naging parang, kahit naman sa ate ko nun hindi sila nag-dictate na kung anong course. Parang, kung ano yung gusto natin, yun yung inano nila. Which is, yun nga, kasi, ang dami kasi yung mga kilala ko na, bawa, di ba, nauso yung nursing nun. Ang dami kong kilala na parang, masyadong nainganyo yung magulang nila sa kinikita, ganun. Kasi yung panahon mo, yun yung talagang... yun yung boom yung magna-nurse lahat. Naalala ko yan kasi yung edad mo na yun, edad ng mga pinsan ko ngayon. So, kadalasan kasi ng mga pinsan ko ganun. Nag-nurse. Like nursing something. Sige, tuloy. Yun. Dami kong kilala na parang pinag-nursing sila kahit na iba yung gusto nila. Halimbawa, bawat art or whatever. Tapos nag-nursing sila. So, parang napilitan yung iba, parang medyo yun nga, parang na-discourage na So, parang dahil sa kita. Yun yung lagi Actually, ginawa ko, hindi yun ginawa sa akin ng magulang ko. Ginawa ko yun sa sarili ko. Parang parang naging culture na sa atin na parang kita, malaki kita dito sa ganitong trabaho. Tumatak sa isip ko yun. Ngayon,
ang reason kung bakit ako ganong course, kasi akala ko, like pagka-graduate ko, like, oh man, marami akong pera, malaki kita, gano'n. Hindi sa atin siguro, feeling ko isa lang ang, isa sa mga pagkukulang na dapat ituturo na yung reality ng buhay pagka sa example tinapos mo yan, ano talaga yung magiging trabaho mo, ano talaga yung like legit na magiging first entry level sahod mo, ganun. Parang anong nangyari kasi yun nga na ginagawa na lang yun dahil sa which is di naman mali kasi sahod yun, pero anong nangyayari doon, magiging malungkot ka kasi. Gito mo yun, kaya parang sa akin kasi bawa yung anak ko pagka magka-college na, may gusto siyang course. Sige, okay lang. Kasi lahat naman ng course may patutunguhan. Oo nga. Nasa sa tao na lang yan Mismo. kung paano niya i-apply. Kasi imbis na halimbawa, yung anak ko, pinilit kong maging engineer. Pero gusto niya mga art talaga, designing, parang okay multimedia art. Pag pinilit ko yung maging engineer, hindi niya malalabas yung potential niya kasi hindi niya passion yun eh. Para mapipilitan lang siya. Di katulad pag hayaan ko siya, dad gusto ko ng multimedia art. So sige, go. Di pagkatapos nun, hanggang mula sa pagsimula niya ng college, hanggang pag-graduate niya, nandun yung parang nag-burn yung passion niya na parang magiging porsigido siya para maging mas successful. Kumbaga, mahirapan man siya, tutuloy niya pa rin kasi trip niya yung ginagawa niya. Yun yung gusto niya eh. Isa yung pagka pinilit ko na, mag-engineer ka. Pipilitin niya, ganyan, makakatapos. Pwede naman siya makatapos, pero parang burnout na siya o di niya gusto yung ginagawa niya. Kaya nga, yun yung napapansin ko. Mahirap yun, man. Sobra. Kasi, ako naman, nangyari sa akin nun. Nung time kasi na yun, parang hindi ko talaga, ikaw ba, nahanap mo na ba yung passion mo ng time na yun? Like, simula bata ka, nasa art side ka na ba? O hindi actually. Parang na-encourage lang din ako dahil sa pinsan ko. So, nakita ko, uy, ayos yun. Photoshop, Illustrator. Sabi ko, sige, yun na gusto ko. So, okay naman. Hanggang ngayon. Actually, ngayon, more on na lang ako. Since naging supervisor ako, more on data. Data na lang. Hindi na ako masyado nakapag-practice mag-design, mag-ganun. Pero, kumbaga sa akin, okay naman. Kasi, kahit pa paano, art-related pa rin nandun naman. ka eh. Napunta ka dun sa... Iba lang, art pa rin naman siya, ganun. Pero, may makahawak pa rin akong designers. Pero more on parang diskarte na lang sa pagpatapos. Pero at least, nandun ka pa rin dun sa linya na trip mo. Parang ganun. Tsaka eventually, din talaga, darating ka rin sa point ng life mo na kahit ano tinapos mo, minsan late mo na mahanap. Yun. Gusto mo talaga or passion. Yun yung parang gusto ko rin sa future na magiging ano ko. Parang, ngayon, trip mo yan. Pero mataas ang chance ang mag-iiba pa rin siya. Mag-iiba pa rin yan. Napaka-imposibleng hindi mag-iba yan. Kasi marami yung mga storya na yung nagtatapos, for example, architecture sila, tapos biglang magiging singer, parang magiging taliwas kasi late na nila naman, ay, masaya pala ako dito. Dito pala ako mas gusto ko. Parang pag nasubukan nila, ay, yun pala to. Doon na lang nila ma-realize na yung pala yung mas gusto nila. Which is okay lang naman. Never too late naman to start anything. Oo nga naman. Huwag ka lang matakot. Parang minsan kasi too late na ako dyan. Parang, parang ano yun din. Dapat huwag kang matakot na umalis sa comfort zone mo. Mismo. Actually, ganun nga. Kasi lahat naman ng gagawin mo, may risk yan eh. May risk nga. Kahit dun sa passion na ginagawa mo, sa art, ganyan. Lahat yan may risk naman eh. Lahat. Kung meron kang napusuan o naramdaman na iba na feeling mo magugustuhan mo, take mo din yung risk. Pag di nag-work, try mo ulit sa iba. Parang trial and error lang naman siguro yun. Parang ganun. Basta wag lang yung sa akin lang. Dapat hindi mawala yung pagiging responsible. Parang alam mo kung hanggang saan ka aabot na parang feeling mo mag-fail ka. Kasi halimbawa, kung wala ka pa namang pamilya o sariling anak, okay lang eh. Sarili mo lang binubuhay mo eh. Only mistake dapat yun. Parang ikaw bahala buhay mo. Pero pag nagkaanak ka, may pamilya ka na, yun, iba na yun.
ibang usapan na yun. Oo. Hindi ka na pwedeng magbara-bara. Mm. Hindi ka ganun. Isa rin yan sa naisip ko eh. Actually, in terms of, speaking of failure, parang nagpasalamat ako na nag-fail ako ng maaga. Alam mo ba yung mga kwento ko lang? Nagkasagsagan ng cryptocurrency, Axie Infinity. I don't know. Di ko pa nasasabi dito yan eh. Pero nag-try ka ba ron? Hindi. Hindi talaga. Hindi. Like, hindi ka na buyo. Parang, nung nakikita ko, parang, Duda ka. Okay to Mm. Pero parang nakita ko na yun before eh. Parang yung mga ganun. Gets. O naman kasi, parang... Ako din kasing i-risk no, kasi ngayon nga may anak na. Yun nga. Yun nga yung, yun nga yung mahirap. pinagkakaiba talaga. Ako kasi, syempre, binata. Actually, may trabaho na ako nun eh. BPO na ako nung time na yun. Tapos parang yan na naman. Pero maganda tong pag-usapan kasi ito yung parang inisip ko na buti na lang nangyari sa akin to. Ngayon na binata ako, na wala akong mabigat na responsibility. Basta to cut the story short, enter ako nun. Technically hindi ako nalugi eh. Kasi isa ako sa hindi naman sa first, sa parang simula. pasimula pa lang nandun ako. Technically kumita ako. As in talagang for the whole year parang ganito pala pakiramdam mo maraming pera. Ganun. Kasi imagine mo every single day wala pa to eh, doon pa kami nakatira sa doon sa dati sa mga vlogs mo dati. Tapos everyday nakakotse ako, everyday san gym kami, tapos every week grocery. Tapos kasama ko lagi si Alfred eh, kasi ang ginangyari doon parang wala siyang ginagawa ng time na yon. Kasi parang pandemic ba yun? Parang pa ganun yun eh. Papuntang pandemic yun eh. Sabi ko sa kanya, walang ginagawa. Scholar kita, ganito, ganyan. Tapos parang nag-ex-deal kami. Okay. Bibigyan kita ng score. So technically, kumikita siya. Pero since binigyan ko siya, mag-edit ka ng vlog ko. Edit lang naman or video. Ngayon, sama kami dalawa. Like, imagine mo, wala siyang halos ginagawa. Nakabili siya ng parang tablet na parang worth 20,000. Siya, like, naglalaro lang. Tapos, yung sa akin naman, invest ko yung plates ko, ganyan. Tapos, syempre, alam mo yung bata ka na parang first time mong, kahit alam mo na, sa dami-dami kong, before dun kasi, sa dami-dami kong motivational something like, alam mo yung napapanood na mga something na makakatulong sa'yo, hindi ko pa rin siya na-apply. Like, pag nalaman ko, pag nandun ka na pala sa point na yun, na parang, bahala na. Tapos, ang lagi kong iniisip, kikitain ko naman yan next week eh. Like, after 2 weeks, meron na ulit ako. Okay. Sige, kasi ako, syempre, wala akong binubuhay. Like, unlike pag may anak ka, ay iisipin mo agad yun eh. Like, ang tuition ng anak ko next month, ganun. Ako, wala. Ang iisip ko, pag ginastos ko tong ganito, babalik lang. Imagine mo, bumakabili ako. So, ano yan? Axie. Axie. So, Axie. Yun nga, yung parang, everyday, parang, sige, gastos, kain kami sa labas. Tapos, gym. Tapos, everyday meron akong Monster. Imagine mo, everyday may Monster ka. Ano yan? Luxurious yan eh. 120 yan. Kasi yung malaki 100, 7-Eleven, mahal eh. Yan, buti nga dyan, 90 lang eh. 90. Tapos, imagine mo, ang malupit doon, powerlifter na ako noon. Imagine mo, isang bagsakan bumili ako SBD set. Okay. Pandemic nga yun. Pandemic yun. Imagine mo, pandemic yun. Tapos nakakabili ako ng ganun. Di ba parang, Tas ito yung malupit. Ako yung isa sa, I don't know kung first batch or second batch ako ni Lance. Wala pang L1 nun. Nung si Lance. Sino ba yung nag-recommend? Ikaw ba nag-recommend sa akin yun? O basta may nag-recommend sa akin nun. Ako nga yata. Feeling ko ikaw. Kasi bumili ako sa kanya ng belt. Oo. Tapos tinanong ko, saan ka nakabili niyan? Tapos ni-recommend sa akin si Lance. Duda pa nga ako kay Lance nun eh. Pabayad ako ng ganito. Sino ba to? Parang ganun, di ko kilala, ganyan. Basta, sige, bumili naman si Marco. So yun, imagine mo magkano. Pero yung time na yun, unlike sa set ngayon parang kinalculate namin yung set, abot ka ng 40 to 50. Dati, mas mura pa umabot ako ng 30-ish, 35. Isang set yan, medyas, sleeve, singlet, wrist wrap, com shirt, belt. Yun. Isang set yun. 30-something K. Imagine mo yung time na yun, pandemic, tapos nakabili ka ng ganun. Pero sinong matinong taong gagawa nun? Di ba?
Di ba? Oh. Amen. Tapos, ayun. Di yun, 1 year siya. Actually, tama. 1 year siya na ganun na parang tuloy-tuloy yung income ko eh. Tapos, although good thing naman na parang may na-invest naman kasi itong bahay na to actually, Oo. tawag dito, wala pa tong bahay. So, parang isa ako sa Tumulong. nag-share Nag-share para ma-build mabubuo. si bahay. Okay. So, wala din naman natapon. Although, maraming natapon na pera, Oo. May in terms of napuntahan pa rin. natapon na gastos, pero may kahit pa paano puntahan pa rin. Oo, Pero, may napundar pa rin. may napundar pa rin. Oo. Pero, ang parang alam mo yung I could have done Better. better, Mm. mas Na-handle mo sana. na-handle ko maayos. sana siya ng maayos kung nung una pa lang, nang parang parang naging matalino na ako in terms na hindi ko talaga in-expect na, syempre, first time ko, hindi ko alam na what goes up, Oo. must go down. Oo. Tama ba yung grammar? Comes down, goes down. Parang- Basta ganun. Kung ano yung... What comes up will... Basta ganun. Basta ganun. Basta ganun. Lahat ng umaangat, mataas ang chance ang bababahin. So, ayun, wala akong exit plan kasi. Oo. So, nung time na like nag-match na siya, actually dinouble, di naman dinouble, parang nag-match na siya. Basta more than na siya sa sinasahod ko. Mm. Like yung income ko nun sa Axie. More than na siya sa... Kasi nag-work at home na ako nun eh. Okay. Kasi yun yung kasagsagan ng pandemic, work at home ako. Tapos, parang ang nagbuyo kasi sa akin yun ng kaibigan ko. Na parang nainggit ako. To be honest, nainggit ako sa kanya. Like, kasi, ako nagtatrabaho dito, tapos ikaw, petiks-petiks ka lang malaking. Parang ganun yung naging mindset ko. Nainggit ako. Inggit yung umiral sa akin. Umiral, oo. Oo, tapos hanggang sa nag-quit ako kasi nga, although kumikita na ako yun, quit ako talaga. Ang pinakamali ko is, wala akong exit plan. Like, Okay. wala akong secondary, ano mangyari pag nawala? So, to cut the story short, ano yun, parang basta 1 year, parang 2021, doon na. Yung nararamdaman ko na pababa na yun eh. Yung Axie, oo. Hindi lang Axie, Crypto. nag-transition ako sa iba't iba. Okay. Ang maganda naman na, nalipat-lipat ko ba? Oo. Na nung bumaba yung Axie, all Nasa goods pa rin iba na. ako kasi nalipat ko sa iba. Parang ganun. Oo. So, nasustain ko siya for a year. Tapos, yung nararamdaman ko na, eto na, pababa na. Parang, maasa pa rin ako eh. Parang, niloloko pa rin. Alam mo yun, gina-justify ko pa rin yung sarili ko. Oo, Hindi. Siguro kasi sa, feeling ko yung mga ganyang pagkakataon, yung gina-justify mo pa na Oo. kahit nararamdaman mo. Kasi parang, ayaw mo umalis dun sa naging komportable ka na buhay na, na parang, kumikita ako, nandito lang ako sa bahay, ganyan, ganito kinikita. ayoko Wala akong boss, talaga, wala men. ganyan. Parang, Kaya parang masyado kang parang, hindi kaya hindi pa yan. kaya pa yun. Tapos yung, alam mo, yung namumula na talaga, like, hindi Oo. na siya gumaganon-ganon. Pag ganyan na talaga siya. Oo. Hindi ako na-depress eh. Iba yung depress eh. Anxiety attack yun eh. Kasi meron akong kaibigan na, psychology student. Oo. Buti na lang nakausap ko siya. Oo. Kasi, alam mo yung time na parang, dahil nga lumugmok ako, wala akong, source of income eh. Kasi, although kaya ko naman, parang, parang yung pride ko kasi parang sinabi ko, sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik magtrabaho. Ayoko na magtrabaho, ganyan. Parang kinain ko lahat. Oo. Like, nung time na yun, parang, alam mo yung sa loob-loob mo na, ayaw mong bumalik, pero kailangan mo. Kasi wala ka ng choice. Oo. Wala ka ng choice. Oh, man. Tapos, ayun nga, anxiety. Nag-actually gawa na tong bahay na to. Oo. Gukulong lang ako sa kwarto. Ayaw kong, malabas ako kumakain. Oo. Tapos, hindi ko makausap ng maayos sa magulang ko. Oo. Ganun. Tapos, ano pa ba nangyari sa akin? Basta yun. Tapos, buti na lang, sabi kasi talaga, alam mo yung kahit idle ka, lalo na pag idle ka, ang daming pumapasok. Hindi naman ako nag-suicidal thoughts. Hindi na umuwi sa ganun. Oo. Parang, ang nangyari, sinisisi ko lang yung sarili ko. Kasi ang reason kasi sabi ko, nag-invest sa akin AirPods ko, ganito. Oo. Parang pinangakuan ko siya, ganito, ganyan. Okay. So, Sa alam mo din yun. sa Axie din yun. Oo. Hindi, sa ibang crypto games Okay, na. Basta okay. crypto siya. Parang to cut the story short, parang sinisi ko yung sarili ko. Kaya ako nag-anxiety attack. Oo. Tapos, yun, parang back to the topic na nagpasalamat ako ngayon na doon nangyari sa akin yung pag-fail ko. Although nakabawi naman na ako Oo. ngayon. Ngayon, parang ang natutunan ko doon,
Na parang pag nagkaroon ka ng ganun, goods, pero as much as possible, meron kang plan A, B, C, D. Oo. Kahit single ka man, or Backup lalo na plan pag may talaga. pamilya ka, Mm. parang dapat meron kang ibang plan. Like escape plan mo. Oo. Kasi pag wala, yari ka. Oo. So yun parang, yun, nasa bahay lang, ay, nasa loob lang ako ng kwarto. Parang alam mo yung, ayokong kumausap ng ewan. Oo. Parang ganun. Tapos tulala lang ako. Tapos parang, di ko alam, parang may something sa tiyan ko, nasusuka ako. Oo, Parang, anxiety nga. anxiety nga Oo. siya. Pero di siya, technically, hindi siya depression eh. Oo. Hindi siya depression. Parang in a way, oo. Kasi parang wala kang gana sa... Siguro papunta siya doon kung wala akong nakakausap. Mm. Mm. Pero kaya ko naman. Kumbaga Oo. na ano ko eh, na-control ko yung sarili ko. Oo. Pero, sobrang lungkot ko, parang ganun. Oo, As yun. in, Parang napag-anxiety. yun nga, Basta depression yun. na rin yun. Kumbaga, swerte mo na lang na kinaya mo. Oo. Kasi ibang tao dito. Wala, men. Kinakaya. Hindi, men. Hindi nila kinakaya. Depression is real. So, Oo. lagi nyo check yung mga mahal nyo sa buhay. Oo. Di lang parents o ano, mga kaibigan nyo din. Check nyo lagi. Natutunan ko rin dyan na parang pag nagkaroon ka ng ganun, anxiety or kung depression man na diagnose Mental kayo, health issues. health issues, ganun, mental, Mental as health a whole, issues. Oo. as much as possible, May kung kayo kausapin mismo ka. may kausap ka, yun, Mm. unang-una sa lahat, kailangan mo may kausap. Pangalawa, kailangan hindi ka idle. Mm. As much as possible, may ginagawa kang something. Oo. As in, like, keep yourself busy. Oo. Talaga. Mm. Buti na lang, ang naging outlet ko doon, si powerlifting. Powerlifting. Oo. Kasi powerlifter na ako doon eh. Oo. Kahit may ganun ako, nagtitraining pa rin ako eh. Mm. Meron akong, may gym na yun eh. May parang home gym na ako nung time na yun. Mm. Kumbaga, ayun. As much as possible, kailangan mo, kasi anong nangyari dyan, wala silang malabasan. Mm. Ng, Sama ng loob. Oo. parang, ayun. Or kung meron kayong kilalang ganun, kahit pa paano, like kaibigan nyo, family nyo, kausapin nyo. Check. Check nyo talaga, men, kasi, men, delikado. Mm. Ang taas ng suicide rate ngayon sa ibang bansa. Oo. Parang nakita ko lang or narinig ko ata. Dami Nakatakot. lalo na nung nag-pandemic. Kadalasan bata. Oo. Yun, parang, ha? Seryoso ba? Mm. Parang, oh, man. Nakakaawa. Kasi parang, Patingin kasi mo. ano yun eh, for the longest time, dina-downplay lang ng mga tao. Lalo na Okay. yung mga generation nung mga boomer generation, mga parents natin. Mm. Hindi pa masyado nila recognize yun. Okay. Na parang, dina-downplay lang, na parang, oh, kaya mo yan, ganyan, Mm. ganito lang yan, ganito, ganyan. Pero hindi, kasi parang, yung mga mental health issues, hindi lang naman, kumbaga, hindi rin kasalanan ng tao na nagkaganon sila. Minsan, imbalance talaga ng hormones, mga ganon. Kaya Pero sila parang nagkakaroon. naniniwala ako na parang, in terms dyan, malaki nagpe-play yung surroundings. Oo. yun Like din. family, ganun. Kasi kadalasan ng mga ganyan, fucked up din yung ano eh. Oh, family issues din. Family issues. Like, wala silang, sino tatakbuhan ko, nag-aaway sila. Kaya ano din talaga, yung mga kaibigan mo dapat lulugar ka sa, yung choose your friends wisely. Mismo. Kumbaga, hindi naman sa pagiging maarte, hindi yan eh, iba yun eh. Yung magiging maarte sa press, hindi. Kasi ikakabuti mo yan eh. Oh, dapat yung pipiliin mo mga kaibigan, nasa taas ka man o nasa baba, nandyan sila para sa'yo. Mm. Yun ang pinaka-importante. Yung iba kasing kaibigan, nandyan lang sila pag meron sasarap, ka. sa saya. Hindi lang din Yes. sa pera, yung parang good time Good time. lang. Pero doon mo malalaman yung totoong tunay na kaibigan pagka yung nadadown ka, nalulungkot ka, nandyan pa rin sila. Yung, uy, kamusta ka? Oh, yung check, Simpleng ganun, simpleng check lang, Oo, men. parang malaking bagay yun. Oo. Parang biglang may magme-message yun, uy bro, kamusta? Oo. Ngayon kasi, men, pag nangamusta, kabahan ka na. Parang, wala ako ngayon. Yung gawin ilang beses nangyayari sa akin yan. Like, side note lang Hindi naman sa pagiging madamot Kadalasan kasi family. Yung like, mga pinsan. Oo. Alam mo yung out of nowhere, ang tagal yung like years kayong hindi nag-uusap, bigla ka kakamustahin. Oo. Like, isi-segue pa yun. Uy, kamusta ka na? Ganito, ganyan. Oo. Ganito Ang ganda ng katawan mo ngayon Ganyan. Bubuhat ka. Sigang Maya, yun. unti-unti na yan. Para sa akin, men, hindi naman sa pagiging kasi para ako, tutulong ako pag like life and death situation. Pero yung needs mo, parang para sa akin kung needs mo, inuutang mo, parang kasalanan mo yun.
para sa akin I mean, pero kung life and death situation, wala naman, kumbaga, sige, go lang. Pero para sa akin, like, for example, like, pangbigas mo, or pang, like, gastos mo. So, ibig sabihin, hindi mo siya na-prepare. Parang nauna mo yung, like, siguro, yung wants mo, parang gano'n. Kaya, kasi na-trauma, ang reason kasi kung ba't parang ilang ako sa gano'n. Maraming mga, yun nga, family, yun sa mga pinsan gano'n. Nung nabigyan ko dati, tapos, hindi naman ako naniningil. Like, automatic naman siguro yun na parang, balik mo naman. Tapos wala. Hindi, kahit magkita kami, parang, hindi naman porket pinsan tayo eh. Parang ganun. Pero yung, like, example, like legit yung nag-bayad talaga. Kasi may pagkakataon talaga na ganun. Nabibigyan ko, parang, yung, actually, halos 100% walang bumabalik sa akin yun. Pero inisip ko na, sige, tulungan na sa ganun. Pero parang, ano na lang din yun. Kumbaga, let karma take its place. Hindi naman, masama din naman karma, pero alam mo yun, parang, yun nga, well, medyo toxic nga din yun, toxic mentality nga din yun, na parang, kaya mo nakikitain ko din naman, pero hindi, dapat, ano pa rin sa kanila yun eh. Dapat, kung ano yung hinira mo, babalik mo. Oo, parang, hindi ko, doon. Kasi nakakalungkot lang kasi parang doon ko kinukuha yung palang doon ko naiisip yung mga kailangan kong gawin pag nagka-family na ako na ayoko maging ganyan. Like, alam mo yun, parang ayoko maging short na ultimo needs ng family uutangin, parang hirap man. Kaya kailangan mong maging handa rin as much as possible. Bago, talaga, sumabak. consider mo lahat. Mga bagay. Marami. Consider. Marami. So, yun. Ang nun intro pa lang yun Wait lang. May background noise nga pala kasi. Hindi, nakaka-cancel yan. Nakaka-cancel. Alam ko, ayun, natin mo. Konti lang. Okay. Ayun, hanggang yung lang dito lang. Okay. So, hindi siya naririnig. Parang ganun. Ayos pala. Pero actually, kung may marinig man, ginagawa kasi itong, nga pala. RPE. Ginagawa siya mismo. Ako daw yung binyag dito sa... Binyag siya, actually. Ano to casting couch. Casting couch. Kulay itim pa. Pero yun nga, ang tawag dito, bago tayo tumuloy, shoutout sa L1 Philippines. Lance Lakyan. Lance, shoutout sa'yo. And, of course, kung bibili kayo, mag-check out kayo, use our code RPE05. So, magkakaroon kayo ng 5% discount noon. For example, bibili kayo ng, like, for example, like, 100,000 worth of, L1, Marami doon, like, shoes, etc. Like, lifting stuff, fitness stuff. Punta lang kayo doon, magkakaroon kayo ng 5% discount. Malaki na yun, men. Sobrang laki na. 5,000 din yun. Parang sa 5,000. 100,000. Yes. 5,000. Yes. Hindi So, na pupulot ng 5,000. Mismo. So, kung gusto niyo ng good quality products for lifting, etc., fitness in general, punta lang kayo sa L1, link down below, and use code RPE05 for 5% discount. So, yun. Back to you. Kailan tayo umpisa nagkakilala? Paano nga ba? History. Ayun. Ano din yun? Pre-pandemic. Siyempre. Ano yun eh? Mga 27, nung siyempre dati, mataba ako. 2017, nagsimula ako mag-gym ulit. Kasi nag-gym din ako nung college. Well, before, athlete naman din talaga ako. Sa bowling yun. Ano yun? Junior Developmental Pool ako ng Philippines. So, Junior Developmental Pool. Parang nandun ako sa... Merong mga team na lumalaban na talaga sa ibang okay. Ako nandun sa medyo mas bababa. Ano sports? Bowling. Bowling? Kaya pala malupit kang mag-bowling. The 8,000 story mo. And sa then... bowling yun, nung bata pa ako ng grade school. Okay. Grade school, high school. Di, syempre, college. Tumigil ako mag-bowling kasi magka-college na. So, syempre, priority yung studies. So, nag-quit ako bowling. So, yun, syempre, college ka, enjoy mo yung pag-iinom, ganyan-ganyan, gala-gala. Di, yun. Pero, naisipan ko din, in-enroll ako sa Fitness First. Okay. So, syempre, yun, college pa ako. Buhat-buhat lang. Buhat. Tapos, yun, natigil din eventually kasi nga parang
mas pinipili kong lumabas, uminom. Uminom. College eh. Yo, college yun. Tapos, so, syempre, yun. Fast forward, nagkaanak ako. So, 2017, sobrang taba ako nun. Oo. Decide ako mag-gym. 2017, 2016, basta ganun. Tapos, syempre, more on ano lang ako nun, circuit training. Cardio. Na mga dumbbells, yung mga snatch, dumbbells, pero magagaang lang. So, At least nga, dun ka na namulat eh. Like, more on, tama na eh. more on cardio pa rin. Pero parang dumating sa point na, pumayat ako. Oo. Pero naging ako, skinny fat. Okay. Kasi parang more on cardio talaga. So, training, fucked up yung nutrition. Parang, ganun. Parang pumayat ako pero di ko gusto yung physique. Nag-improve naman pero hindi yun yung gusto ko. So, 2018, late 2017, 2018, nakita ko na, meron ako nakitang, matagal, kahit nung nagsisircuit pa lang ako, nakikita ko na yun, tatago ko na siya sa pangalan, si Cargador Apparel. Shoutout sa'yo. Okay. Si Cargador Apparel. Siya Okay. Una ko nakikita nagpa-powerlifting sa Pilipinas. Okay. So, parang sabi ko, masaya yun Parang squat, bench, tas deadlift. Parang gano'n lang ginagawa niya. Parang okay yun enjoy. Di yun, na-encourage na siya ako. nag-introduce. Hindi ko pa siya nakakausap nun. Kasi masungit si Cargador eh. Mukhang masungit ka yun. Masungit. Pero mabait yun. Mabait yun, Shoutout sa'yo, Cargador. Kaya, yun. Tapos, nagsimula bumili ako ng Inzer na belt. Oo, 13 Okay. Sabi ko, saan sa nabili inyo nun? nakikita. Ha? Saan ka nabili? Yung tito ko kasi nagpupunta sa States. Gets. Tapos yung pinasabay ko sa kanya. So, yun. Nagsimula na ako mag-powerlifting. Hindi pala powerlifting. Kasi nakikita ko, power building. Power building. Mga Jeff Nippard. Yan. David Lade. David Lade. So, parang, yun lang, free program lang. Tapos, syempre, nood na ako ng YouTube. Sila Christian Guzman, Palit, Max June. Yan. Syempre, yung algorithm ko sa YouTube. Puro fitness talaga. Fitness tsaka kotse yan. Syempre, kotse. Hindi mawala sa kotse. dugo yan. Tapos nakita kita. Nakita mo? Oo, sabi ko, Pinoy ito Tapos yung nakita mo video mo, yung yung 90-day. Cutting. Yung cutting, yung as in nagpapayat ka lang. Yun yung una. Yun yung una ko nakita. Tapos yun, nag-subscribe na ako. Sunod-sunod na. Tapos, fast forward, anong year ba yun? Basta yun, nag-supima kayo ni Melvin. Feeling ko bago nun. Bumili ka ng t-shirt ko. Bumili ako t-shirt. Aesthetics sa parang. Aesthetics sa parang. Sana bumalik. Yun, bumili ako t-shirt sa'yo. Tapos yun, after na nagkausap-usap tayo, tapos dumayo kayo ng supima. Doon tayo una nag-meet. Kasi parang max out din yun. Parang McMeet. McMeet yun. Tapos yun, doon na nagdire-diretso. Tapos, yun, fast forward to today. RPE na. Nga pala, naalala ko yun kasi parang binigyan mo ako ng sapatos. Yung wrestling shoes. Oo. Napunta yun sa ngayon. Ngayon, parang hiniram ng something na ka-team ko. Ewan ko nasan. Pero, talaga? Parang kasi wala na, hindi nakasya sa akin eh. Oo. Like, masikip sa akin. Tapos, powerlifter din siya. Parang ganun. Pero yun nga, salamat yun, man. Solid yun. Kasi wala akong paano nangyayari doon? Paano, minessage ba kita doon? O alam ko, ikaw ata yung hanap kaya ata ng flat shoes noon. Oo. Tapos, Converse lang ako noon eh. Oo. Yung black mo na Converse. Converse na black. Tsaka yung red, di ba? Ayun, tapos, ako bumili na yata ako ng Notorious Lift. Oo. Ata, di ko na maalala. Tagal na rin kasi. Sobrang tagal. Pandemic na rin yata yun eh. Oo. Or pa-pandemic. Tapos sabi ko, in-offer ko sa'yo, uy, gusto mo ba? Size mo. Ito, may wrestling shoes ako. Hapit na hapit sa akin yun eh. Yun. Tapos, yun. Ginamit ko pa sa meet yun. Oo. Ginamit ko alam ko first meet. Ginamit ko yun first meet. Tama ba? Tsaka yung isa ko pang parang deadlift sleepers nun na... Kay Mark. Kay Mark. Dare. Sa kanya napunta yung sa Strong Stuff. Strong Stuff. Naalala ko yun. Sa kanya napunta yun. Yun. So, yun yung parang pinaka-history natin dalawa, no? Oo. Tagal na nun, no? 2018? Mga ganun. Kasi 2018, 2019. 2018 ako nag-start nag-vlog ng fitness eh. Oo. Kaya talagang naalala ko yung 2018. Yun.
Tapos yun nga, yung bumili ka ng apparel ko. Tagal na nun no? Tagal. Hanggang ngayon, buhay pa yung t-shirt na yun. Di ba nga, Oo, sinuot ko pa oo, sa nakaraan. Dami kong ganyan din mga pambahay na lang. Oo. Nawala kasi yung manufacturer ko nun Ayang, hindi na nagre-repair. Feeling ko nalugi yun yung pandemic. Kasi parang after pandemic, di ko na sila nakita. Okay. Parang ganun. Pero maganda rin yung material. Stretchy din yun Siya cotton siya Manipis siya, stretchy siya, pero maganda. Yung kasi talagang tailor, ang dami kong samples nun. Oo. Kasi Tsaka parang uso kasi nung panahon na yun, yung long long tee. long tee. Tapos sapit yun dito. Ang ginawa ko pa nun. Siyempre, kumbaga, tailor-made. So, ibig sabihin, every sample. Kasi nakita ko yung ganun diskarte, yung pinapanood ko nga sila. Christian Guzman. Kaya Gymshark, mga ganun, Christian Guzman. Parang nagsasample-sample sila. Gawin ko nga to. Meron pala dito sa Pilipinas Kaso nga lang, ang di ko nakuha doon, yung material. Alam mo yung elastane, yung parang katulad niyan. Cotton elastane. Yan kasi parang viscose siya parang elastane, kaya stretchy siya. Okay. Pero Yan yung hindi wala. siya yung hindi siya yung na-out of shape. Oo. Ang nangyari, kumbaga, yung gusto kong tela is yung elastane, 10% elastane, 90% cotton, which is wala dito. Nagtanong ako sa kanila, pwede naman yun kumuha, pero wholesale. Like, pwede silang kumuha sa China. Alam ko sa Alibaba Pero yung minimum order quantity, sobrang laki. Yarda. Hindi lang tas per color pa, ganun. So, imposible para sa akin. Posible siya, pero imposible dahil di ganun kalaki yung budget. Malaki. Sinisip ko nga mag-Alibaba nung time na yun Pero, mahal. Makakamura kapag Alibaba pag legit na 1,000 something na yung pinapa-order mo. Yung malaking, kumbaga established ka na. Sabi ko, kung startup ka lang, pwede ka na mag-Alibaba pero hindi mo maximize yung pagiging mura niya. Mahal pa rin siya. Oo, kasi yung shipping nun, nalala nun. Oo. Dapat kasi pagka ganung diskarte, syempre, bilhin mo na ng madami para isang shipping na. Mismo. Pero, yun nga lang. Hopefully, pero ngayon, hopefully makuha. Wala kasi talaga dito sa tinanong ko na wala daw talaga ganung tela sa Pilipinas. Yung gantong tela. I mean, meron pero hindi yung katulad nung sa mga Gymshark. Parang ganun. Actually, iba nga yung meron yung oversized tiko na Alphalete na bigay ni... Anong tela nun? Parang stretchy Stretchy din siya. Bigay ni Anya. Siyempre, shoutout sa girlfriend. Shoutout kay Ate Anya. Love you. Uwi ka na. Diba, pag lumabas to, nandito na siya. Actually, upload ko to bukas. Talaga? Oo, agad-agad. Kasi hindi ko na to ini-edit I mean, ini-edit ko na color grade. Okay. Pero as much as possible, siguro kung may i-request kang i-cut, pwede. Pero yung like ruro talaga. Like walang cut. Parang ganun. Yung sakto na sa Japan. Bukas. Actually, mamaya i-upload ko siguro to. Talaga? Habang nagtatrabaho ako. Kasi ang ginagawa ko lang dito, pag sync ko lang, etc. Yun lang. Yun na. Cut lang ng mga hang time, ganun. Buti nga, nagpipigil ako magmura Rated PG. Okay naman magmura. Pero syempre, may mga tao. May viewers tayong Actually, girlfriend ko naman, ganun. Parang, masyadong pero naiintindihan ko naman. Pero, minsan kasi, shout out sa girlfriend ko, I love you. Baby, love you. Pero yun nga, paano ko masabi yun? Parang, expression, parang gano'n. Minsan may, hindi naman tayo, pag nagmumura tayo, hindi naman yung para murahin talaga yung tao. Parang, expression. Actually, natural. Natural na. Sa sobrang ko dyan, kasi nga medyo, minsan pinagtatalunan nga naman yung girlfriend ko, which is naitingnan ko naman siya. Inumpisal ko yan, tinanong ko yung pari talaga. Like, sabi ko sa father, kasi pag yung pagmumura ko, hindi ko talaga mapigilan. Seryoso, sa sobrang, alam mo yun? Natural na sa'yo. Oo. Sabi ni father, which is na-gets ko. Ganito kasi yan. Although sa'yo, okay lang. Pero may mga ibang tao kasi na hindi okay. So, syempre, at the end of the day, unconsciously, indirectly, nakakasakit ka. Parang ganun. Like, for example, values nila, ganito, ganyan. Tapos narinig kang ganito, ganyan. So, yung values nila, na-hurt yung values nila. Parang ganun. Kaya, as much as possible,
Kasi maging sensitive ka pa rin. Kasi normal, sabi naman ni Father. Kasi, di ba, yung mga unang panahon nga, mga pare, nagmumura yung mga yan. Mm. Like, at the end of the day, parang expression ng parang, ano nila, galit or something, or sa atin, naging parang, ano ba, normal na lang, ganun. Parang ganun. Siguro, feeling ko dahil, dahil, tayo ng mga Espanyol. Oo. Sa kanila ata naggaling yun, no? Alam Siguro, ko. oo, parang ganun. Ang alam ko, oo, parang. Parang yung mga, yun. Oo, yun. Yung mga mura. Oo. Feeling ko sa kanila lang galing lahat yun. Oo. Lalo na yung, yun. Yun. Basta yun na yun. Basta yun na yun. Pero yun nga, Oo. alam mo sa sobrang ano, si yung father talaga yung tinanong ko. Si father talaga. Ayun, na-explain naman niya sa akin. Although ngayon, in-work ko naman, pero wala ganun talaga eh. Ganun talaga. Ano lang, basta minsan pag nagmumura ako yung nagmamaneho kasi ang daming kamote talaga sa kalsada. Beast mode ako! Kaya yun. Pero minsan sasarilihin mo na lang. Oo. Iba nga kasi sensitive masyado. Sensitive nga masyado. Yeah. Siyempre, kumbaga, hindi naman natin na, mag-a-adjust pa tayo. Hindi eh. Kumbaga, naintindihan ko in terms of, example, ikaw may paniniwala ka or may values ka. Di ba parang medyo naiilang ka pag medyo nasasagasaan yung values mo. Parang feeling ko ganun din yung feeling nila. At the end of the day, parang ano lang din. Respeto sa isa't isa. Siguro ganun na lang. Ganun. Oo, parang ganun. Pero Pero, na lang parang matagal na kayo magkakilala. Oo. Na parang sanay na kayo. Sanay Nagmumura ka na, sanay. kayo. Mga ganun. Parang, bawa, si John Sorima. yan, shoutout kay John sa'yo, Sorino. Next ka namin. Next ka na. Yung, kahit nagmumura kami, okay lang. Kasi Okay lang. tropa eh. Oo, ganun. mga Pag tropa, ganun. Oo. alam naman na yun. Kumbaga, ano na siya eh. Ano na yun? Expression talaga siya para sa akin. Oo. Parang, ano yun eh, sino nga? Yun yung si David Goggins kasi maraming nag-aano sa kanya, ba't nagmumura ka? Oo. Parang hindi naman yung pagmumura eh, yung mismong ini-express mo na yung may pinupunto ka. Oo. Ganun siya mag-explain eh, ganun siya pumunto Oo. ng sinasabi niya. Parang ganun. Pero hindi talaga yung, kasi pag mababaw ka mag-isip, nagmura ka masama ang tao, ganun. Parang hindi mo inaiintindihan yung context ng nung sinasabi. sinasabi. Oo. Tsaka parang, yun nga, kung hindi naman direct sa'yo eh. Yun yung parang ayoko. Like, mumurahin ka talaga na, iba kasi yung mura na galit ka sa tao na yun, na, yung PI ka, ganun. Oo. Iba yung mura na, PI lang. PI lang, like, Oo. nakakatawa lang, like, Oo. nito, ganun. Basta wala yung mo. Yan. Mga ganun. Kaya yun. Mura. Wait lang, nauubusan na ako. Tingin na tayo sa notes natin. Pero, feeling ko malaki ding factor in terms of pagmumura pa rin. Surroundings din. Kasi, nakalakihan mo. napansin ko kasi ganito. Kasi lumipat kami ng dito sa Bagong Silang, North Caloocan. Grade 3 ako eh. Oo. Nung grade 3 pababa ako, dun pa kami sa Valenzuela nakatira. Oo. Like, hindi naman ako like taong labas lagi. Like, kasama ko mga pinsan ko. Ah. Pero, natuto lang talaga ako magmura nung lumipat kami dito. Oo. Kasi yung, siyempre, Naririnig mo. yung kapitbahay namin, mga kalaro ko, grabe. Mga siguro, grade 3, ilang taon yun. Parang, sa bata. Tapos, may mas bata pa sa akin, ang lulutong na magmura, parang ganun. Parang hindi mo siya mapipigilan. Naririnig ko siya eh. Napapagalitan pa ako ng airmats ko nun. Kasi nga, parang yun nga na puro sa akin na magmura, etc. Pero hindi napigilan dahil sa naririnig mo. Kasi ganun yung bata eh. Surroundings mo talaga. Kung Environment mo talaga. ma-adapt mo siya, ma-adapt mo talaga yung pananalita mo. Pananalita ka, na-adapt mo eh. Yung way ng pagsasalita. Malaking factor. Kasi naisip ko yan, kaya pala. Kasi kapag for example, pumunta ka sa Visayan na or may dialect na lugar, tapos magtagal kayo ng like 3 weeks ka, imposibleng di mo ma-adapt. Yun. Nangyari sa akin yun eh. Nagparang bata pa ako, parang 2 to 3 weeks ata kami sa probinsya. Tapos di ko napapansin, ganun yung salita ko. Parang ganun. Tapos nakakaintindi na, yung hindi mo naiintindihan, ba't naiintindihan ko? Parang ganun. Kaya pala. Parang may ganun. Nag-a-adapt talaga yung ano natin, buong katawan natin sa ano. Ayun. Well, paano ko balik tayo sa dun sa main topic which is powerlifting since powerlifter tayo.
di ba sabi mo kanina, like, nag-powerlifting ka dahil din kay Cargador Apparel. Oo. Like, nung nag-powerlifting ka, Tsaka like, kay kay Raf. rough, kahilig. Kahilig. Oh, Kasi nagsusupima siya dati. ay, oo, naalala mo yung mga, Siya yung charot kay Rough. minsan pa, shoutout kay Raf. Tapos, yung ano yun one time yun, first time ko siya nakita ko sa Supima. Paakit ako hagdan, di ba? Hagdan yun. Oo. Tapos nandun yung squat cage. Oo. Ayot na. Ay, sorry, yan na. Yan. Yan. Yun, sabi ko, laking tao nito. Tapos, ang bigat mag-squat. Ganun. Tapos yun. So, parang mas lalo ako na-encourage na both kay Cargador. Kay Raf, nakita ko sa gym. Sabi ko, mukhang okay ito. Tuloy-tuloy ko nga. Oo. So, yun, dun na talaga. Yun, tuloy-tuloy ko na. Na parang okay. Hanap ako program, yung mga ganun. Tapos yung mga technique. Yan, dun nagsimula din, Russell Orkey. Yun, tapos nakita ko pa, syempre mahilig din ako sa sapatos. Oo. Tapos nakita ko, nagsusquat naka J1. J1. Ayos to. Tuloy-tuloy ko na talaga. Pero nahanap, parang para sa akin yung may ano factor sa akin yung, kasi 'di ba galing ako sa fitness, bodybuilding, parang ang nag-transition siguro sa akin, parang ito, in terms of pagpapagkumpara mo yung bodybuilding at saka powerlifting, para silang mahirap. Iba lang yung difficulty nila, pero para sa akin, ito kasi medyo objective yung result nito eh. Like numbers talaga eh. Doon kasi medyo subjective siya, parang so parang depende sa tingin ng judge nung ano. Tapos parang ayun nga. Para sa akin magastos yun kasi tsaka yung disiplina. Iba talaga disiplina ng bodybuilding din. Kasi lagi nagtatanong yun eh. Kumbaga, ano bang mahirap? Bodybuilding, powerlifting. Parehas. Oo, tama. Parehas tayo. Parehas mahirap. Kumbaga, parehas sila. Iba yung difficulty nila eh. Nag-guess mo yun, like, for example, difficult training, nutrition. Sa kanila, like, training na din, pero yung nutrition nila, like, sobrang kailangan iba. on point. Parehas sila, basta parehas sila mahirap. Yun lang. Kasi sa powerlifting, importante din well, for me, so opinion ko lang naman. Sobrang importante din nutrition ng powerlifting. Pero di katulad ng bodybuilding na bawa show day or peaking na parang may magkamali ka lang ng konti. Kahit tubig nga lang, magkamali ka, mag-iiba itsura mo sa stage. Di ba ganun yun, di ba? Nagkakamali sa peaking nila. Di katulad sa powerlifting na parang pwede ako mag-McDo mamaya. Kumbaga sa atin, pag mahina ka. Pag malakas ka. Yun lang yun. Period. Yung iba nga, kain lang na kain. Hindi nagtatrack, pero malakas. Mga ganun. Ganun. Pero, yun nga, parang, yun pa. Kasi maraming like, yun yung misconception ng sabi nila, buhat-buhat lang naman yan. Ganun. Hindi. No. Mahirap magpalakas. Kasi, abot ka rin sa yung magpa-plateau ka. Lalo pag nagplateau ka. Parang sa bench. Yan. Ayoko na mag-bench. Hindi, yun. Yung tipong lalakas ka, tapos may injure ka. Yung mga ganun. Parang ikaw, ako din nun. Injury, no? Na-injure yung tapos ngayon, yung shoulder ko, medyo nagpaparamdam ulit. Pero, okay. Saan ba nagsimula yan? Yung shoulder ko, ano lang naman yan, tightness lang ng muscle. Parang hindi lang na... Siguro kasi sobrang sedentary ko. Parang tayo. Parang trabaho, desk job. Upo lang. Tapos pagkatapos tulog. Ganun. Gising, buhat. Yun lang, ganun lang, kain. Parang nangalawang, parang ganun. Parang ganun. Pero so far ngayon, bumabalik-balik naman. Nakapag 120 na ulit ako. So, nice. Nakita ko ngayon eh. Kaya medyo sa comp naman, wala naman akong maka 130 lang siguro ulit ako. Kaya babawi na lang. Good luck pala. Darating mong laro. Ilang weeks out yan? 5? 4? 5? 4 na lang pala. 4. May na pala buka. Next, June 2 Wednesday. 4 weeks out. Kamusta yung training mo? Okay naman. Okay naman. Di lang ako nag-e-expect. Well, kalaban mo si Surima? Oo. Tatalunin kita, Surpi. Si Surima, tatalunin ko yan. Deadlock lang. May naganda nun, no? Sino kayo? Ikaw, Surima, sino ba? Si Mark D. Si Mark D lalaro din? Si hindi lalaro si si defending champion no? Sino? Sa 83, si Bill. Si Bill? Hindi lalaro si Bill. Hindi lalaro yun. Posibleng maglaro yun. Kaya, si Mark, meron ako isang nakita sa nominations. Nga pala, may meron pa nomination. isa eh. Di ko nakalimutan ko yung pangalan. Pero si
Yung mga kilala ko yun, si Mark Bascara, Mark D, Bascara. Surima. Oo. Yun. Damn, ganda nun. Kaya, ano lang naman, basta dun lang din ako para mag-enjoy. Di, Tapos basta champion. mag-qualify lang ako din sa Oo nga para pala. sa Ronats next. Ilan pala? Alam mo na ba qualification ng numbers? Hindi ko 83? masyadong sa ulo, pero nasa 550 ba? Mababa lang pala. 550 plus or 56? 5, di ko maalala kung 530 plus o 550 plus. Basta nasa ganun. Parang, kung i-hit ko lang din yung numbers ko nung Ronats Pasok na. nung 2023, pasok Oo. naman na. Kasi Pasok 570 ako eh. Pero syempre, di mo malalaman kung ano mangyayari on game day. Kaya nga eh. So, dapat nang pagbuti ko. Yun yung parang natutunan ko to kay Panache na parang sige, maglabas ka ng numbers mo, training, etc. Mag-nominate ka pero Sa game day doon pa tayo rin. magkakaalaman sa game day. Kasi naalala mo yung words, yung comeback niya na ang pinakamataas ata si Brian Lee nomination. Parang sinasabi, panis ka na dyan kasi ang lakas ng deadlift ni Brian Lee. Tapos parang narinig ko sa kanya na hindi, magkakaalaman pa rin sa game day. Game day pa rin talaga. Kasi tulad yan, nominations ko, yung gym PRs ko lately, nung pinakamataas yung gym PRs. So, syempre, sa nominations, titingnan mo, yung numbers ni Marco, ganito, ganyan. Pero syempre, sa game day, madaming factors. Yun yung parang misconception nila sa game day, which is natutunan ko talaga na hindi palagi na makukuha mo yung big example nito si Jamal. Sila Jamal, or kahit mga top athletes. May pagkakataon. Swerte mo na lang talaga na pag good day ka, malagpasan mo yung PR mo sa gym. Pero usually, like 99% of the time, may adjustments, maraming factors sa game day. Like for example, pag yung rest period marami, mo, yung transition, yung lugar na halimbawa, pagka yung Central Luzon, pumunta ka pa Baguio. Mismo. Travel. Ganito. Kala nila, travel. Di men, may iba talaga. Iba yung altitude. Mataas na lugar. Di ka sanay dun sa ganito, ganyan. Di ka sanay sa lamig. Mga ganun. Kaya parang, Kaya kumbaga, madaming sa game, kahit ano man nominations mo, sa game day. Magkakaalaman pa rin. Kahit ikaw yung pinakamababa sa nominations kung sa game day ka sumabog. Kasi yun yung nangyari kay Panache parang pangatlo ata, pangapat siya. Nominations. Nung Worlds 2022 ata. Parang 2023. Sa last yung comeback niya. Tapos pinanis niya. Lahat. Parang yun, game day talaga. Tapos doon ko rin natutunan na parang nababanggit to lagi ni Joey Flex na wag mong ipilit na kung ano yung meron ka nung araw na yun, dun ka lang. Kasi parang niisip ka, kasi for example, may plano kayo. Siyempre, automatic may plano yan. Hit mo first, second, third attempt. Pero, paano kung di talaga off ka talaga? Kasi ang mangyayari dyan, for example, pag sinunod mo pa rin yung plano mo, parang imbis na babaan mo para pumasok kasi sayang yung numbers na yun, ang laki pa ng mawawala sa'yo. Kapag, nagets mo yung point na parang, kung ano meron dun sa araw na yun, yun lang. Yun lang. Kasi pagka sinagad mo, tas di mo nakuha, imbis na meron kang, tinry mo mag plus 10 kg, na dapat ang realistic 5 kg 5 lang. Di imbis na may 5 kg pa, may 5 plus 5 kg ka na, nawala pa sa'yo 10 kg na parang basta more than nagmaasim ka pa kasi nga pa yung plano, parang gano'n. Imbis na halimbawa 240 yung second attempt mo, kaya mo na lang 245. Tinry mo mag 250. Di ending, imbis na may 245 ka, 240 lang nakuha mo, diba? So, nawalan ka pa. Yun talaga yung natutunan. Tsaka, shoutout sa mga mag-meet pa lang kasi parang, ang nangyari kasi, ang isip nila, meet day, PR day. Technically, hindi. Hindi talaga, Hindi talaga. Sobrang alisin. Kasi, hindi naman sa di na ako mag-drop na marami ako narinig na coaches or something na, kuwari, may kaibigan ako, coach na ganito, ganyan, na, sa meet day, PR daw yung parang last attempt, parang gano'n. Well, swerte mo kung mag-PR ka, parang kung mag-PR ka, lalabas at lalabas yun sa araw na yun. Pero kung hindi talaga, parang pinaka smart move is alamin mo kung ilan pa yung nasa tangke mo. Kaya sobrang importante rin na magaling yung handler. Oo, doon ko talaga napatunayan na yun. Hindi lang ang handling, yung paghahandle kasi iniisip ng iba. Pasa-pasa. Pasa-pasa natin.
Pero hindi kung magiging strategic ka, lalo na kung competitive yung athlete mo. Dapat maging matalino ka sa numbers. Mismo. Minsan magbabluff pa yan ng mga Oo, attempts. bluff. Para mapuwersa yung kalaban mo na tas banda huli, pag na-fail mo, mag-change attempt. Big example ganun. which is sa local meet natin. Natandaan mo yung, di ba nadali si Johan? Kay Ronel. Nakaraan yung point something lang. Oo. Yun sa itong Ronald. Ronald sila lang, di ba? Nagulat ako parang, feeling ko theory ko lang naman to na parang ang gusto nila Johan na parang talunin si Ronel ng konti lang. Oo. Parang hindi magbigay ng buo. Kasi yung last attempt ni Johan, RPE lang yun. Oo. 767 lang yun. Oo. Pero Pero ikaw, anong mo dun? parang, ayun nga yun, parang naubusan yata sila ng change attempt. Oo, yun. Yun din. Kaya kung nasa competitive level ka, dapat may awareness din eh. Oo. Dapat Parang hindi ganun. lang ang pag-handle hindi lang basta Submit lang. Kala nila pasa lang eh. Runner, no? Runner. sana marinig to ng mga mag-handle Oo, meet. men. Hindi lang minsan na mas nakaka-stress pa mag-handle. Mismo. Kasi actually, mas nakaka-stress mag-handle kasi yung lifter, mabubuhat lang yan, oh. Oo. Mas nakaka-stress kasi ang nangyayari doon, may liability ni I mean, accountable si handler kay athlete. Depende na lang kung yung handler mo, nakuha mo lang kung san-san. Kasi may napansin ako, may mga lifter na, ito yung nakakaawa, men. Yung mga lifter na walang handler. Oo. Naawa ko sa kanila. Kasi marami yung instance na gano'n na tinutulungan namin na ganito, ganyan. Which is, hindi namin matulungan 100% kasi may hinahandle din kami. Oo. Parang, men, nakakaawa kayo. Parang wala man lang, like, kaibigan nyo man lang, gano'n. Oo. Pero ang tapang nila. Mm. Sumabak sila sa ganun. For fun. For fun. For experience siguro. Kaya yun din. Bawa yung kay Anya noon, yung first time ko siyang i-handle sa Manila Bay. So parang 2022 yata yun. Oo, kasi 74 ako nun. Siya 57. Sabay pala kayo, no? First, tawag dito, first attempt niya ng squat. Di ko narinig na siya na pala hindi. Ay, we. Oh, man. Parang, di ba, get ready. Anya da. Di ko narinig. Sasabihin yun eh. Oo. Di ko narinig. So, nagulat ako, naka-load na pala. Tapos ako pa lang siya natawag. Nakuha niya. Nakuha naman. Para buzzer beater. Kumbaga, syempre, sa mental preparation ni Anya na parang di niya alam na siya na pala yung next. So, parang nakasira din. Mismo. Ng focus. Mismo. Kaya sabi ko, after nun, parang talagang nung Ronats 2023, talagang focus ako sa pag-handle. Kasi talagang mag-zone out ka rin kasi syempre pag-load mo siya, mismo. bibigay mo yung attempt, tatanong mo siya, anong feeling mo, kaya mo ba ganito, kaya mo ba ganyan. Kaya it pays na sabay kami nagte-training lagi. Kilala niyo yung isa't isa eh. Alam ko yung kaya niyang numbers eh. Pag nakita ko ganito yung galaw nung squat niya, eto, ganito na lang kaya mo, ganyan sa bench, kaya mismo. mo, ganito na lang. So, dapat, yun din, communication din sa athlete. Mismo. Kaya, sa mga mag-handle, yun, take note na lang na hindi lang siya basta taga-bigay. At saka sa mga, for example, may kakilala kayo or something na akala nyo masungit. Hindi, kasi focus sila sa pag-handle. Kasi may mga kwari, binati, tas hindi nabati kasi nga, focus nga eh. Huwag nyong wag niyong isipin na masungit yung tao yun. Don't take it personally. Kasi mag-handle kayo. Ewan ko, aligaga din kayo. Yeah, shoutout din sa coach ko, si Filipo. Ay, shoutout kay Filipo. Grabe, pag nag-handle yan ng game day, daming athletes. Grabe yun. Nung sa Manila Bay nun, takbo. Oo, Tsaka nung napakalupit. Yung sa Ninoy Aquino, yun, 3 platform. Ilan kaming hinahandle niya. Paano yun, men? Shoutout kay Filipo. Nakausap ko siya actually nung pumunta ako dun sa gym sila, nagpa-PT ako. Sabi ko, sa RPA Talks mo. Yan. Kasi sabi ko, next na yung dalawang athlete mo eh. Sabi ko ganyan sa kanya. Pero men, grabe yun. Nakita ko yan siya. Sobrang nabilib ako dyan kay Filipo one time na parang, ang dami niyang hawak na papel. Kasi ako medyo bago-bago pa ako nun. Hindi pa siya masyadong kilala. Ang dami hawak na pala. Ibig sabihin nun, tas ang dami niyang pinupuntahan. So, ano yun? Handler siya nitong mga to? Paano yun? Parang, shoutout sa'yo, saludo. Talent yun, men, talent.
yung hinahandle din niya, parang yung ng Ronats. Si John, tsaka si Bill. Oo. Magkalaban. Yun nga, So, syempre, di ba, parang, parehas nila coach yan, di ba? oh. Amen. So, parang, syempre, as a coach, professional ka Oo, pa. professional Na talaga. parang kahit hawak athletes mo yung dalawang yan, kung ano yung bawa, si John tsaka si Bill gusto manalo, yung gano'n, syempre bibigay mo pa rin ng walang bias. Walang bias. Kaya saludo sa mga ganun, mga coaches and sobrang hirap. Oo. Kasi alam ko, meron na bang na-handle? Magkakaroon pa lang kasi yung coach ko si Kuya Melvin, meron siyang 2 athlete ngayon na parehas na weight class. So magsasalpukan din. So parang ganun yung mangyayari din na like kung anong meron ka dun sa araw na yun. Kaya nga napakatindi ni Filippo, men. Ang dami talaga niyang hinahandle. Nung nakita ko siya nung time, nakalimutan kung anong meet nun. Baka ano yun, yung sa Manila Bay. Yun ata yun. Basta ang dami niya. Grabe. Kung ako nun, pero paano yun? Kasi nag-ano lang ako, curious lang ako. Nakapag-training pa ba siya? Hindi naman na, Filippo, hindi naman na siya competitive. Get. So talagang training. Well, ewan ko kung ano balak. Baka may binabalak si Filippo. Malalaman natin yan pagpunta niya dito. Oo. Marami akong gustong itanong sa kanya eh. Talaga? Oo, ang dami akong gustong kasi na-amaze ako sa kanya. Oo. Sobrang, yan, si Filippo. Sobrang sipag lalo na sa athletes Sipag, niya. tahimik lang niya. Alam mo yun, parang gano'n. Kala mo nga, pag like first impression mo sa kanya, masungit. Kala mo masungit si Filippo, pero hindi. Sobrang focus lang niya sa athletes niya. Lalo na pagka nagtitraining yung mga athletes niya, kahit anong oras yan, sendan mo ng video. May instance, nag-training ako sa Zet. Ang tagal na nun. Parang, hindi ko pa siya masyadong kilala nun. Parang dumating siya gabi na yun eh. Patapos na ako. So, pagdating niya, akala ko magte-training na. Laptop agad siya. Parang ang alam ko nag-update ata siya ng program. Netong taong to, napakatindi netong taong to. Full-time coach ba siya? Yun na lang, wala. Nag-quit na siya ng office. Okay, malalaman. Tatanungin natin sa kanya yan. Next episode ng RPE Talks. Pero ang angas niya talaga. Sobrang hanga ako dyan kay Philip. Lupit niya. Napakatindi niya. So, ano pa ba? Na-squeeze na natin yung mga nasa utak natin. Well, sa powerlifting, ang ko lang, siguro masasabi ko lang sa iba, always be humble. Yun. Kasi, yan. Any day, meron at merong magiging mas malakas sa'yo. Mismo. Na, yan. Kasi, parang wag mong hayaan yung ego mo mag-take over. Mismo. Kasi masisira. Masisira ka niyan, men. Tapos, wala lang. Nakakalungkot lang may mga yung sa kadalasan. Which is natanong ko nga yan sa sa powerlifter na nag-workout, nagde-training dito. Na parang sabi ko sa kanya, ba't ganun kaya, pag non-contact sports, dun pa yung mas maraming like nag-away, gano'n, na ganito, ganyan. Sabi niya, totoo daw yun kasi sa sports nila, sa contact sports daw, mag-aaway kayo, pero mag-ano yan eh, mag-check ng pride yan eh. Kapag natalo ka, like, tanggal angas mo na eh. Dito walang contact eh. Hindi matatanggal yung angas na ito, min. Hindi kayo nag-uusap, hindi kayo contact, individual sports. Walang tanggalan ng angas, hindi ka ma-humble down. Gets mo yun? Kasi doon, physical yung pagka-humble down mo eh. Like, mag-aaway sila, pre-fight, pero like after the fight, like okay na, humble na, respeto na. Dito kasi medyo, napansin ko lang may, ganunan nga. Pero hindi naman lahat. Ego. Pili ko nga yun nga yung pinaka, main reason kung bakit may mga ganung issue sa gantong sports na parang, actually, di lang naman sa atin, men, di ba, sa ibang bansa din. Na napapansin ko rin yun iba, personalan, whatever. Pero, yun nga, sa akin parang maging humble lang kasi nga, anytime, lalo na mga bata ngayon, kakaiba mga bata ngayon. Ngayon, men, tanggap ko na, men, nakakalungkot man sabihin na parang, lakas ng bata pa lang, pero wala, ganun talaga eh. Yun yung sana na, imbis na ininom ko dati, sana nagbuhat na lang ako. Ganun. Men, lalo ko ngayon, parang,
Yun nga parang inisip ko, paano kung mas maaga ko nalaman yung powerlifting? Gano'n kaya ako kalakas ngayon? Kasi nag-start akong powerlifting parang pandemic something. So, technically parang 3 to 4 years pa lang ako powerlifting talaga. Kasi iba pa rin yung training ng Yung bodybuilding stuff eh. Like kung nag-focus talaga ng power, imagine parang, ikaw din late ka rin nag-start eh, di ba? Parang kung tutusin, mga 2 years. So yun nga, yung mga bata ngayon na nakakatuwa talaga siya, makita mo ngayon yung powerlifting na. Nakita mo ba yun, yung athlete nila, Lyle, na bata, si Waki? Oo, yung maliit. Tapos nag-comment si Austin Perkins. Nag-comment sa di ko na, sabi. Na parang keep this man away from me. Parang he's training to beat me. Parang gano'n. Parang gano'n. Nakakatuwa. Kasi parang syempre gano'n si Waki ilang taon na developmental. Mas bata pa. Pero men, grabe. Kasi feeling ko, sa bagay, hindi rin kasi talaga mainstream talaga yung sports natin eh. Kaya mahirap siyang sa madla ba? Like, basketball pa rin eh. Yun nga eh. Yung basketball pa rin. Kaya, ayun. Yun din, yung sa iba na parang feeling nila mahina sila. Huwag kayong ma-discourage kasi lahat naman tayo. Lahat ng malalakas na nakikita nyo ngayon. Mahina din yan dati. Nagsimula rin yan sa 70 kilos na squat. Parang ganun. Kaya bar. Yan. Pero nakakatuwa lang kasi mas maraming mga bata nagpa-powerlifting ngayon. Kasi anong nangyari, diba dati nga parang paniniwala pag nagbuhat ka ng ganito, ganyan. Lalo na powerlifting, pag nagbuhat ka, which is, pero at nakikita mo na, galing, nag-i-improve na yung utak ng mga tao. Kasi parang sinasabi, di nalalaki, which is opposite. Kasi nga, pag nagbuhat ka, yung bone density mo, gaganda, muscle, magbibigay ka ng muscle. Well, syempre, no paniniwala noong araw pa yun eh. Parang lang yun eh, yung pag pinawisan ka, huwag ka maligo kasi mapapasma ka. Diba? Biktima din ako dyan eh. Yung mga tapos, ganun kasabihan. Kailangan, huwag ka muna maligo. Ganun. Tapos, nagtataka ako nung bata ko. Bakit ganun? Pag lumalaro si Pacquiao, pawis naman siya. Binubuhusan siya ng tubig. Parang, ano ba talaga? Parang ganun nagko-curious ako nung bata ko. Tatawa nga ako nung COVID, diba? Sagsagan nung COVID. Siyempre, pag uwi mo ng bahay, hugas ka, ganyan, ligo. Meron ako isang nakita na parang, yung asawa niya kakauwi pa lang from full day of work na hindi pa makapasok ng bahay kasi hindi pa pwedeng maghugas ng kamay o maligo kasi nga mapapasma daw. So parang sa loob-loob ko, pipiliin mo pa yung pasma kaysa sa yung which is wala naman talagang ganun. Diba? So parang ganun. Parang dapat yung mga lumang paniniwala syempre, respeto sa mga matatandang naniniwala nun. Pero syempre, iba na yung panahon ngayon eh. Pero imagine mo na, ang galing ang laki talaga ng, tama, yun yung naging result sa paniniwalang mali. Parang gano'n. Parang, man talaga. Hanggang ngayon, meron pa rin eh. Dami pa rin. Huwag kang mapapasma ka. Hindi. Ganun. Parang, lagi ko nga sinasabi yun kay mama kasi nga ganun nga. Dapat kumbaga, kuwari, may mga ganun. Hindi yun, pag sinabi mo yun sa like nakakantanda, so hindi yun disrespectful eh. Kumbaga, anong nangyari kasi, sanay kasi ng makaluma na parang, pag matanda sila yung tama, ganito, ganyan. Which is na mabali na yung, kasi, tama kayo, pero may pagkakataon, hindi na rin kayo tama. Hindi na updated yung hindi na updated. Kasi nagbabago kasi talaga yung panahon, men. Parang, yan, nasasabi ko sa kanila yun, na in a respectful way naman siguro. Kasi mababad trip din sa yun kapag hindi maayos yung pagsabi mo. Pero hindi naman siguro masama ang pag-correct din sa magulang kung yung i-correct mo naman is yung knowledge. Kasi sa way nung pagsabi. Minsan ko rin yan eh. Parang nakakalimutan ko rin yan. Medyo pangit yung pagkasabi ko minsan eh. Kinag-away kami. Pero yun nga. Pero, ba, powerlifting, ang masabi na, nakakatuwa lang yung powerlifting ngayon. Pero yan, good luck sa mga lalaro, men. Good luck sa'yo sa, Kita-kit sa June 2, sa June mga kapwa 83. So, grabe, no. Sana lahat maganda buhat natin. Sana walang mga disgrasya. Walang ma-injure. Anong diskarte mo nun? Day 2 ka ba, day 1? Day 2. Day 2. Iniisip ko kasi, sabi daw kasi nila, problema daw yung parking eh. Ay, talaga? Mm-mm. Ayun lang.
Yun lang. Kailangan. Morning ka ba, afternoon? Morning. Ay, nung sa nominations kasi, well, di pa final. Pero kasi lahat 8 o'clock. Oo. Kasi nakausap ko si El Presidente. Oo. Nakausap ko siya. Parang yun nga, parang maaga lang siguro pumunta. Kasi medyo Kasi limited. parking. Oo. Parang gano'n. Dive. Sana. Oo. Tapos, ano pa, no? May kasabay pang event yun eh. 3. CrossFit. Strongman. May strongman din Oo. po. Mag-gym sila yun. Kaya limited talaga. Dami. Pero tinanong ko naman about dun sa tent. Kasi sabi nga, parang sabi ko marami kasing nag-ano na medyo nagrereklamo na tent, mainit. Sabi niya, hindi naman daw. Like Oo. marami daw yung, alam mo yung refrigerator na na aircon. Yung Iwata. stand-alone. Oo. Parang ganun. Okay. Ano, sana. Yun lang. Sana hindi ma-compromise. Tatlong event pala yun. 3 men. Damn. Pero nintindi ko yung parking. Yun nga sabi ko. Kaya buti na sabi ko na agaan mo. Hindi ko pwede basta iwan kung saan-saan yung kotse ko eh. Oo. Napakaangas pa naman ang kotse mo, men. Anong binago mo dun? Parang parang ano yung blue tint na yun? Ano yun? Yung mga blue tint Ano ba yun? na Para saan yun? mirrors. Yung rear view mirror, wide angle, pati yung mga side mirror, wide angle. Parang Tas, lente ng camera yun. kaya blue lens yun para anti-glare. Anti-glare. Oo. Ah. Tas yun. Mga binago ko, well, ongoing kasi yung build nun. Kompleto ko naman na yung mga parts para sa modulo na theme. Yung grill na lang tsaka yung wing. Nilalaban mo ba yun? Hindi. Wala lang. Self-fulfillment. Nakakatuwa lang. talaga, no? Oo. Hobby lang talaga. Hobby lang talaga. Tapos Oo, yun, kasi, no? pinilitan ko ng lowering springs, yung Yung mugs strut talaga. bar, EP dar bar, malayo pa yun. Hindi ko alam yan. Hindi ako makarelate. Yeah, Pero yeah. ang angas talaga ng kotse mo, men. Napakalupit. Simpleng build lang, malinis lang. Oo. Hindi yung OA na... Naka-lowered ba yun? Oo. Ano yun pag may mga hams? Yeah, kaya nga kanina, puro 7 eh. Puro 7 sa Sagad ba yung lowered? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Kaya naman. Kaya naman. Pero ingat, dahan-dahan lang. Paano pala yun, no, pag nakadaan ka na sa baha nun? Oo, ano? Hindi. Pag alam ko may baha, Hindi naman bahain sa inyo? Hindi naman. Sa ibang part, pero dun sa area namin, hindi. Hindi naman, no? Ano kasi pag bahain ako, iyak yun, boy. Ano ba, manual ba yun? Automatic. Pag papapiliin ako ngayon, na-realize ko, kasi nung una parang naisip ko, manual maangas ganun. Pero sa ngayon, parang, Sa panahon ngayon, mahirap. di namin. Ilang years din ako, yung previous kotse ko, GSR na 2-door, yung Manual. Okay siya nung una. Kasi syempre, enjoy mo yung manual eh. Mas masarap pa rin talaga manual. Kaya nga, nandun ako sa movement na save the manuals eh. Oo. Ni-explain ko kasi sa kanina sa girlfriend ko, tinatanong ko niya kasi, anong difference ng manual sa automatic? Hindi ko ma-explain sa kanya yung, di ba pag manual, controlled mo yung speed. Tama ba ako? In terms of, paano ba? In terms of control, mas parehas lang din Parehas naman. lang ba? Pero kasi yung manual, meron siyang engine brake. Yun nga yun. Yung like from Quinta. Ramdam mo yung pagbagal Oo. nag-let off ka ng gas. Pag kasi, yun yung inisabi sa pag automatic, didiretso yan eh. Parang dadaan pa yan eh. Mag-free wheel yun. Ang manual, ramdam mo yung naka-engage kasi yung clutch. Mararamdaman mo yan eh, na nagbago talaga eh. Bagal talaga. Bagal. Yun yung engine brake na tinatawag. So pag nawalan ka ng something, pas goods pag... Parang yung Matic kasi, well, depende sa technology kasi ngayon yung mga CVT, mga dual technology clutch. Ngayon eh, no? Parang yung Matic kasi dati, pag binitawan mo, parang kang pag nag-clutch in ka. Okay. Free wheel lang, wala kang nararamdaman. Yung Matic. Parang ganun yung Matic pag binitawan mo yung gas. Okay. Pero ngayon parang no? Ramdam mo na rin parang may mga assist na rin kasi mga technology ngayon iba. Bagay. Kaya yun. Pero in terms of enjoyment na i-drive, manual pa rin. Manual kasi first drive ko manual just din eh. Pero 2000 ano ba yun? Yung mga GD pa yun yung unang labas yun. 4, 5, 3 ata. 3 nga lang ata yun. Pero para kasi yung si Vin Diesel nun eh. Pag mas masarap pa rin pero pag traffic
mas ma-appreciate mo to. Oo. Yun talaga. Doon talaga. Yung nag-try nga, di ba, galing ako sa manual. Tapos nagkaroon kami ng kotse na automatic. Parang, man, sarap. Parang chill ka na lang. Parang Oo. naglalaro ka na lang. Sobrang convenient. Convenient. Pero, ayun, pag may chance pa ulit, bibili ako ng project car na Manual. manual. Yung parang mga old Sunday school. car lang. Yung mga Yung ganun. ganun. Pa Sunday ko lang siya gagamitin. Yung mga ganun. Wala lang. Nakakatuwa kasi may time kasi na yun na yung parang pauwi na ako galing basketball. Walang tao sa daan. Hindi ko nakaulitin yun eh. Sobrang laki ng daan. Nagbindiesel move ako. Tapos ang malupit doon, confident ako kasi malaki. So technically pag nadisgrasya man, malayo sa something. Hindi ko nakita may hams boy. Gumana. Tapos yung hams nun, parang alam mo mababang hams. Yung suwabe na humps. Ang nangyari boy, gumanon ako, lumipad ako. As in lipad talaga. Yung, di ba, pag hams, gaganon lang. Di ba, gumanon ako. Tapos bumagsak ako. Putik. Tapos gumanon ako. Kasi pagka-preno ko, parang, alam mo yung nakikita mo sa mga palabas na gumaganon-ganon? Fishtail ka. Akala ko, tapusan ko namin. Promise. Kaya pagka gano'n, huwag kang magpapanik. Pagka, hayaan mo lang. Huwag kang pumreno. Kung maluwag pa naman. I mean, kung malayo. Napapreno kasi naramdaman ko yung hams. Naramdaman ko yung hams. Nanood na ako. Lumipad na ako. Di alam ng magulang ko yun eh. Cut mo yata yan. Itutuloy ko yun. Maganda story yun. Pero, naalala ko na naman yun. Pero madaling araw na yun. Wala naman. So, huwag kang magpapanik pagka may nangyari. Hindi ko na ulitin yun. Huwag mong relax lang. Huwag mong titigasan yung hawak ko sa manibela. Medyo bago pa ako nun. Damn, cars. So, yan ang. Ano ba? May idadagdag ka pa ba? Something. Wala na. Naubos na eh. Wala na. Last to, anong masasabi mo sa current status natin ngayon? Kasi gusto ko siyang i-topic na about doon na tayo sa realistic na yung sa gera. Na-updated ka ba sa international news? Hindi ako nakakasunod ngayon. Kasi una, parang hindi naman tayo maapektuhin. Pero pag inisip-isip mo, at some point madadamay tayo. On a larger scale, may epekto rin talaga. May epekto talaga. Like, paano kung nagkaanuhan yan? Nagkapitikan yan ng red button. Parang, paano yun? Yun ang, di kasi ako nakasunod. Hindi ka ba? Kasi as in, parang, sa sobrang dami kong sa bagay. Na parang, buhat, trabaho. Sa bagay. Gets anak, ko. Girlfriend. Yung mga Gets. Parang minsan kasi, nakikibalita na lang ako sa iba. Napapaisip lang ako na, like, nung una parang, hindi mo tayo apektuhan yan eh, ganun. Pero, pag naisip-isip mo, may mataas ang chance. Meron, paano kaya pag ganun? Parang ganun lalaban ka. Like, for example, manghingi sila ng sundalo. Well, Nisip ko paano lalaban ba ako nun? Parang, di ba may ganun? May ganun yung mga reservist. Mga naka-reserve lang sila. Pero minsan, pag mga like, critical, kailangan kahit yung mga napapanood mo sa, like, pag mga lalaki dyan, sama ka na gano'n. Hindi naman imposible mangyari yun. Pero naisip nga ako. Naisip ko nga gumawa na ng ngayon eh. Yung sa ilalim. Bunkers. Bunker. Para pag may gera, doon ka na sa ilalim. Pero hoping pa rin na hindi mangyari yung mga gano'n. Sana naman. Gano'n. So, yan lang. Ano ba? Wala na, May idadagdag ka ba? Happy birthday nga pala kay Marco, men. Salamat Nagulat ka ako kasi seryoso ba? Akala ko next week pa yung talagang legit talaga birthday mo ngayon. April 29. Happy birthday. Thanks. Birthday 33. Pero ang galing dito ka. Kung tataka wala akong lakad na. Kasi kahapon, celebrate with family. Nauna na. Sabado with friends. Si Anya wala na sa Japan pa. So weekend. Kaya balik niya dyan. Sunday. This Sunday. May 5. So, doon na lang kami mag-dinner. Men, solid. It's a privilege that you are here. Tsaka sakto, naka-leave kasi ako sa work. So, parang, hindi ako nagmamadali na mag-podcast siya. So, parang sabi ko, sige, Monday. Yan. Men, maraming salamat. Siyempre, you're welcome. Thank you din at
First time ko ma-feature or mag-guest sa podcast. First time wala to. First wala time to. lang. So, parang naiilang ako sa Oo. camera. Ganun nga. Di ko alam kung nakatingin ako sa camera or sa ibang bagay. Mismo. Kaya, Pero, gusto ko nga ituloy-tuloy ito kasi nga, di ba, parang wala naman. Walang powerlifting something podcast sa Pilipinas. wala. Naisip ko nga, sabi ko nga, parang ito yung magiging tulay sa mga misunderstanding ng mga powerlifters. Yun din. Tapos yung isang nakikita kong podcast ngayon sa Nutrition Depot. Yun. Tsaka Maganda. Waking din, alam mo, Waking meron. Pero fitness, powerlifting specific, wala eh. General fitness General yung mga fitness. topics nila eh. So, ito powerlifting specific. Ganun. Powerlifting specific na may alien. Alien life, ganun, mga ganyan. Last question, naniniwala ba sa alien? Oo. Ako gusto ko na meron. Bakit? Kasi, gusto ko silang makita. Di ko alam kung bakit. Gusto ko, anong trip nyo? Like, anong technology nyo? Yun. Feeling, meron talaga. Kasi, malay mo, sila pala nagko-control sa lahat. Nga, maraming theory. Diba? Kaya madalas akong, kaya pag napansin ko, nag-Joe Rogan ka ba? Podcast minsan. Napansin ko lang, pag alien topic kay Joe Rogan, ang daming listeners. Talaga? Like legit, for example, magbibigay siya ng clip ng alien. Yung clip lang, 5 minutes, 10 minutes, ang daming views. So parang, man. Pero, gusto ko talaga silang makita as in. Naniniwala ako, pero... Yeah. Pero feeling ko hindi ko sila maaabutan sa timeline natin. Feeling ko lang, parang, nandyan sila pero mababa ang chance na makita ko sila sa timeline natin. Pero saan na? Feeling ko lang din talaga, they're watching from afar lang. Meron nga movie na parang yung mga alien tayo din. Nakalimutan ko yun ang movie na yun. Paanong alien tayo din? Parang anong nangyari doon? Ano yun? Parang alien tayo sa iba. Parang gano'n? Hindi, parang anong nangyari doon, parang yung Earth, umalis sila sa Earth. Okay. Tapos naging like multiplanetary species na sila. Oo. Tapos nagkaroon ulit ng civilization sa Earth. Lumaki yung Earth, nag-grow. Tapos yung taga-Earth dati bumalik. Parang something thing sila. Tapos pagbukas ng parang helmet nila, shit. Uy, try din yun Parang ganun. Okay. Di ko alam yung parang bumalik sila dito, parang resources din, etc. Okay. Di ko alam yung movie na yun. Nakalimutan ko. Sabihin ko maganda yun. Sige. Maganda yun, men. Magulat ka, tao din pala. Mataas ang chance. Pero yun nga. Pero sana. Pero palapit ng i-launch yung nakailang trial na sila. Updated ka ba kay Elon Musk? Yung mga rocket niya. Malapit na papunta dun sa Mars. Talaga? Natatawa nga siya kasi parang, ba't ang daming gustong pumunta ng Mars? Lagi ko naman sinasabi. Sabi niya na, yung percentage na mamatay ka mataas sa Mars. kaysa sa mabuhay ka. Okay. Pero sabi niya parang lahat daw nag-register yung mga mayaman. Like, mga walang magawa sa pera. Wala nang magawa sa pera nila. Yung parang yun namatay sa Amin. Ewan ko kung yung maawa ako doon o matatangahan ako doon para sa akin. Kasi imagine mo, maintindihan ko ba pag yung nakikita nila, like, eto, salamin ng anong tawag doon? Yung something, submarine nila. Ganyan. Makita, ganyan. Yung nakikita daw pala nila doon, monitor lang din. Seryoso ba kayo? Parang, di ko maintindihan gusto nilang i-test na parang, maangas sila dahil nandun sa parang hindi. Wala, pagka ganun kasi, parang feeling ko kasi pag nasa ganun level ka na lang. Wala nang pakialam. Hindi naman siya walang pakialam. Pero, yung mga bagay na usual na nagbibigay ng satisfaction sa tao, wala na lang sa kanila. Parang yung... So, naghahanap sila ng extreme na... Gets. Actually, gets ko ngayon. Na parang, parang, bawa, ako, bibili ako ng Porsche na GT3 RS. So, tuwan-tuwa ako nun. Sa akin, kuwari ako pinakamayaman. Parang, okay. Sa akin, pero sa'yo, kung ikaw, normal na lang sa'yo yung Porsche. Wala sa akin. Barya lang sa akin. Parang tumaas na yung yung level of satisfactory ng tao nang dahil doon, gets ko na. Parang, kaya pala may mga maraming mayaman na gustong extreme. Iba parang, parang sa akin, luxury na mag-travel. Oo. Sa kanila, wala na lang yun. Kasi baka iba may private jet. Oo.
So, Mismo. ganun dun sila sa mga Mismo. extreme Gets ko na. parang, Gets ko na ngayon. oo. Kasi kung hindi mo siya mag-gets, parang, napakatanga naman ito. Pero Oo. pag nag-dig dive ka, oo nga no. Parang yung Oo. hindi na same yung level ng thinking nila sa atin eh. Oo. Yung nagsabi din sa akin yun si Anya. Si Anya Parang din. ganun din. Ganun nga yung Explanation. explanation behind that na parang since sobrang dami nila ng pera, Oo. hindi yung mga normal na bagay na nakakapag-satisfy sa tao, wala lang sa kanila. Sobrang taas na ng ano nila. Oo. Di. Kaya tamo yan, yung mga pupunta sa Mars, Oo. yung mga mayaman. Kasi baka yung mga yun, naikot na yung mundo, yung Earth. Diba? Lahat Sabagay, ng no? bansa na puntahan na. Wala na kwenta itong Oo, Earth. wala na kwentang Earth. Punta na ako, Mars. Punta na tayo, Mars. Man. Pero Oo, yun nga. ganun. Oo nga, no? Oo nga, no? Pero yun nga, parang sana makita ko yung alien, pero parang hindi pa. Hindi imposible sa timeline natin. Oo. Parang ganun. So, yun. Wala na, no? May idadagdag ka pa ba? Shoutout. Gusto kong shoutout. Shoutout. Siyempre, shoutout sa girlfriend ko, Yung, Anya. Love you. you know? Anak ko, si Yeah. Inigo, parents ko, Shoutout. ate ko, pamangkin ko, yan. Nice. So, yung mga tropa dyan, Yan. alam nyo na, kilala nyo na kung sino kayo. Sa Kilala powerlifting sa kotse. Yan. Shoutout sa group ko sa kotse, True Fit Crew. Yan. Solid kayo. Yung. Yan. Actually, nag-iisip ako eh. Pero wag na. Magastos. Gastos, pero depende sa balak mo sa kotse. Tsaka shoutout kay XRJ Yun, no? para i-guest ako dito. Episode 4 ka eh, no? Episode 4. 4. First, ikaw nagbinyag sa casting couch. Casting couch. Isang malaking, privilege. Pero men, maraming salamat. And again, happy birthday kay Marco, men. Happy Thanks. birthday sa'yo. Ilan taon ka na? 33. 33. Hindi ko Bata tinatago pa. yung edad. Oo nga, ba't ganun? Ba't Number. tinatago nila yung edad? Number lang yun. Hindi ko rin alam kung bakit. Oo. Ano sa tingin mo? Parang pride nila? Or like, ayaw nila maging matanda? Ano Oo, ganun? feeling ko ganun. Ako, wala, inevitable naman yung Oo, pagtanda. parang, ba't natatago yun? Hindi naman, ano yun? Ba't di mo mapipigilan yun eh? Tsaka akin, well, syempre, 33 ako, pero ganito pa ako, nakakapagbuhat pa ako, Oo. ganyan. So, parang ako Advantage kasi, nga yun eh. ako kasi proud ako Oo. na kahit 33 na ako, nakakapagbuhat pa ako, na-maintain ko. Wala pa akong maintenance. Oo, yun. Wala akong sakit. Mismo. So, parang there's nothing to be ashamed of. Mismo. Kasi natataka ako pag may mga kilala, ba't nahihiya kayo magsabi ng edad ninyo? Oo. Para saan? Siguro, marami silang reason. Pero, syempre, personal reasons. marami personal reason. Pero dapat hindi min. Kasi nga, inevitable talaga yung Oo. pagtanda natin eh. Parang, ganun talaga ang Wala kang buhay. magagawa. Tatanda Oo, ka parang talaga. ganun. Yun Kaya lang. dapat alagaan mo sarili mo Mismo. para tumanda ka ng maayos. Mismo. Kumalaw-galaw kayo para di Oo. kayo ma-stroke, man. Pero yun nga, sobrang init. Grabe. Hydrate. Hydrate yun. Last words, hydrate lang lagi. Lagi kayong uminom ng tubig, men. Sobra sobrang kasi, init na men. Sobrang masasalba kayo ng tubig talaga. Tsaka, kung may aircon kayo sa bahay, huwag kayong magtipid. Yan, sige, oo. Sabi ko nga yan eh, kumbaga, ngayon kasi ako na naggagastos sa aircon, na wala nang pakialam, like ako naman gumagastos eh. Dati siguro, like syempre, magulang ko pag gumagastos. Ako kasi ngayon, kuryente, akin na. Okay. So sige, aircon lang kayo. Para sa akin, ba't naman titipirin sa kung kaya naman natin bayaran, go lang. Oo. Kaysa i-limit mo yung sarili mo Oo, sa... doon ka pa magkakasakit. Mas mahal Alam mo magkasakit yun, parang kaysa ganun. magbayad ng kuryente. Oo. Pero syempre, huwag nyo rin abusuin. Oo, huwag yung Pero maabusuin. Kung hindi nyo kaya, huwag nyo pilitin. Oo, pero kung kaya nyo naman like gastusan gantong kalaking bill, pero go lang kasi, alam mo yun, parang, kasi yun yung iniisip kasi dati, nagpipigil pa ako mag-aircon eh. Kasi syempre, di naman ako nagbabayad eh. Oo. Ngayon, sige, 24 hours tayo mag-aircon. Oo, legit. Lalo na ngayong mainit. Pero yun lang. Parang yun lang yung pinaka-ano ko. Simula nagtrabaho ako, yung sarili ko parang, pag ako na nagbayad ng bill, go lang. Walang ayokong ma-prohibit yung sarili ko sa paggamit ng electricity. Oo. Kasi parang, binigay nga sa atin to ng ano eh, ng kumbaga privilege natin to gumamit. At saka kung kaya mo naman kasi bayaran, why not use it? Pero kung hindi, kalma-kalma lang. Oo, relax lang. Gawa kayo ng ibang paraan. Mismo. Yun lang, men. Punta kayo mall. Oo! Commute Basic. kayo. Kaya ang daming tao sa mall nung nakaraan. Grabe na kayo. Papalamig. Ang daming tao. Sabi, iba dito, papalamig lang to eh. Oo. Lalo Which is- na, halimbawa, sa UP Town, sa Katipunan. Dami tao. Punta ka sa H&M, yun yung pinamalamig. Man.
Grabe, init kaya. So, yun lang. Grabe. Ilang minutes to? What? Almost 2 hours, pare. Solid. Talaga? Ikaw pinakamagal. Oo. Talaga? Oo, solid. 51 eh. 1 and 51. Oo, almost 2 No, hours men. na. Yun lang, men. Mapapahaba na to. All goods na. All Next goods na episode naman. And Takins. sana makabalik ka pa ulit sa RPE Talks. Oo naman. Pagka pwede, pagka tropa yung guest. Pag Yan, pwede, yan. sama-sama. Yan. Tsaka padadagdagan ko yung mic para Oo. solid. Men, thank you, men. Thank you din. Maraming salamat at Isang mag-training malaking kami. karangalan. Oo, training Meron pa kaming naman. training. Oo. Squat bench. Squat bench. Squat bench din ako. Yan. Let's go. Let's go. Peace.